Kabanata 361. Hindi gumagana sa akin ang trick na ito. Matagal na natahimik si Eric. Ang kanyang titig ay mapait, at ang kanyang puso ay parang naninikip, kaya't nahihirapan siyang huminga. Habang si Nicole ay kasal sa kanya, hindi siya nakakuha ng anumang pagkakatulad ng paggalang na nararapat sa kanya. Sa tuwing naiisip niya ito, parang nasasakal siya. Wala nang pakialam si Nicole sa hindi gaanong kabuluhan na nakaraan dahil alam niyang ang 3 taon na iyon ay wishful thinking lang niya. Ang nag-iisang lakas ng loob niya ang nagtulak sa kanya sa mga mahihirap na oras na iyon. Dahil nakaraan na iyon, gusto na lang niyang mawala ito. Nicole. Sinaman siya ng tingin ni Eric. Malalim at matigas ang kanyang mga mata. Nang makita kung gaano siya ka-insusiyant nang magsalita siya, nakaramdam ng kaunting hininga si Eric. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nahihirapang magsalita. Hindi na ito mauulit sa hinaharap. Nangako si Eric na uunahin muna siya at yayain. Hindi na siya mangangahas na pabayaan siya muli. Ngumiti lang ng walang emosyon si Nicole. Walang hinaharap na mapag-uusapan sa pagitan nila. Siya ay nagkaroon ng kailanawan ngayon at hindi na muling magkakaroon ng mga mata para sa kanya. Kinuha ni Nicole ang tasa at humigop ng tsaa. Get to the point. Kung tutuusin, ang layunin ng pagpunta niya rito ay hindi para makinig sa kanya na maging masaya tungkol sa nakaraan. Ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata at bahagyang kumunot ang noo. Saglit lang niyang ibinaba ang ulo para makabawi. He smiled and slowly said, "The reason why Christian Jenner is so confident is that he has a connection." Napaangat ng ulo si Eric at tumingin kay Nicole. Ang mayordomo ni Clayton Sloan. Kumunot ang noo ni Nicole sa pagtataka. Butler. Tumanggo si Eric. Bagamat mayordomo lang siya, nasa kanya ang tiwala ni Clayton Sloan. Minsan, ang mga salita ng mayordomo ay maaaring makagambala sa desisyon ni Clayton Sloan. Ay, si Clayton Sloan ba ang kanyang manika? Pagtataka ni Nicole. May gusto sana siyang sabihin, pero ngumiti si Eric at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang butler na ito ay kadalasang pumupunta sa medyanya sa ngalan ni Clayton. Palagi niyang nakikita si Christian Jenner habang nandito siya ay dahil ang kapanganakan ni Christian ay ang adopted mother ng butler. Napatingala si Nicole. May ganung relasyon. Hindi katakataka na si Christian Jenner ay naglakas loob na tumaya sa kanyang buong pamilya para sa kanyang anak na si Zian upang makuha ang pagkakataong ito. Kung ang butler na ito ay talagang pinahahalagahan ni Clayton Sloan, tiyak na makukuha ng mga Jenner ang kooperasyong ito. Huminga ng malalim si Nicole. Mukhang nasa mapanganib na tubig siya sa pagkakataong ito. Inihain ang pagkain. Eric said in a relaxed voice, "Kumain muna tayo." Tumingin si Nicole sa ilang magagandang pagkain, ngunit wala siyang ganang kumain. Balak ni Eric na maglagay muna ng pagkain sa kanyang plato, ngunit bahagyang binawi ni Nicole ang kanyang plato. "Ako mismo ang gagawa." Huminto ang kamay ni Eric sa himpapawid bago niya marahang nilagay ang pagkain sa sarili niyang plato. Sige. Hindi pa kumakain si Nicole mula nang bumangon siya. Bagamat wala siyang gaanong gana, kinain pa rin niya ang kanyang bahagi. Sa kabaligtaran, hindi kumain ng marami si Eric at pinanood lamang siyang kumain. Umupo siya doon habang nakatingin sa malalambot na kilay ni Nicole. Napaka-perpekto niyang tingnan kaya gusto niyang tumagal ang sandaling ito. Maging siya ay hindi maintindihan kung ano ang nakarating sa kanya. Gumamit siya ng maraming pagsisikap upang hukayin ang lihim na ito, ngunit napakadali niyang sinabi kay Nicole bilang kapalit ng pagkain kasama niya. He acted so humbly just to make her happy. Gayunpaman, sulit ang lahat. Hindi alam ni Eric kung kailan siya naging ganito, ngunit dahil hindi na niya mababago ang kanyang saloobin sa kanya, kaya niyang tanggapin ang kanyang bagong pagkatao at hayaan ang kanyang sarili na mas lalo pang lumubog ang kanyang pagmamahal dito. Sa isang punto, nagsimulang umambon sa labas. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa maliit na lawa sa hardin na may isda sa loob. Dahan-daang umaalon ang ibabaw ng tubig. Nang makitang tapos na kumain si Nicole, tumayo si Eric. "Ibabalik kita." Tinawag siya ni Nicole. "Eric Ferguson, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa akin." Halata ang pagtanggi niya. Walang posibilidad na matuloy pa ang kanilang relasyon. Nakasuot ng dark gray coat si Eric. Mukha siyang napakapayat at matayog. Sabi niya sa malumanay na tono na parang wala talaga siyang pakialam. "Ayos lang, kusa kong sinasayang."
Malinaw na si Eric ay may isang buong tumpok ng trabaho na naghihintay na harapin, ngunit narito pa rin siyang matiyagang sinasamahan siya sa tanghalian. Maging siya ay nadama na siya ay nakukulam. Kabanata 362. Hindi siya namumulot ng basura. Stanton Corporation. Sinadya ni Nicole na talakayin ang usapin ng Clayton Sloan kay Grant. Pagpasok pa lang niya sa lobby, nakita niya ang isang medyo pamilyar na babae na nakaupo sa lounge. Si Melanie iyon. Nakita rin niya si Nicole. Namumula ang mukha ni Melanie at halatang halata pa ang mga sampal sa mukha niya. Tumakbo siya papunta kay Nicole sa ilang hakbang ngunit pinigilan siya ng security guard. Tumigil ka nga dyan. Sabik na tumingin si Melanie kay Nicole. I'm not gonna do anything. I just wanna ask for Miles' contact information. Naisip ko, dapat talaga ibalik ko ang pera sa kanya. Hindi napigilan ni Nicole ang tumawa na nagpatigas ng mukha ni Melanie. Give it to me then. Ipapasa ko sa kanya. Lumapit si Nicole at nagtaas ng kilay. Kung hindi pinalitan ni Colton ang kanyang nobya o kung hindi nalantad ang pagbabalat kayo ni Melanie, sinugod kaya ni Melanie si Miles. Ang pagbabayad kay Miles ay isang harapan lamang. Ang gusto talaga ni Melanie ay makipag-ugnay sa nag-iisang tagapagmana ng SW Corporation, si Miles Cavanaugh, at muling buhayin ang kanyang dating pag-ibig, tama ba? Natigilan si Melanie. Gusto ko siyang bayaran ng personal. Isang hakbang pasulong si Nicole. You know my relationship with him but you still wanna ask me for his contact information. Is it because you're desperate? Nairita si Melanie sa sinabi niya at iniangat ang ulo para tingnan siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos kay Nicole. Ang hula ko ay wala kang pera. Tinapon ka na ni Colton White at pupunta ka na ngayon sa susunod mong target, di ba? Prangka si Nicole na lalong ikinainis at ikinadismaya ni Melanie. Hindi iyon. Nagtaas ng kilay si Nicole. Nagngangalit si Melanie at nagpigil. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Nilabas ni Nicole ang phone niya. Fine. Hindi ako sasali sa kalokohan mo. Wait a second. Nagningning ang mga mata ni Melanie. Tinawag ni Nicole si Miles. After a few rings, he picked up. Milady, anong maipaglilingkod ko sayo? Nanlamig ang mukha ni Melanie. Napasulyap siya kay Nicole at itinago sa mga mata nito ang pagkadismaya. Sabi ni Nicole, Hey, Melanie's at my office lobby. She's asking for your contact information saying that she wants to pay you back. Ibigay ko ba sa kanya? Ang kabilang panig ay natahimik ng mahigit 10 segundo. Ramdam niya ang lamig at pagkasuklam na naramdaman ni Miles matapos marinig ang pangalan ni Melanie. Dahan daw ang sinabi ni Miles sa malamig na boses, ibigay mo lang sa kanya ang pera. Isaalang-alang ito bilang bayad sa paglilinis para sa pagdumi sa sahig ng iyong opisina. Sa isang kalabog, nahulog sa lupa ang bag ni Melanie. Nabulunan ang boses niya sa pagdadalamati. Miles, I know I was wrong in the past. I'm sorry. Please give me another chance. I want to talk to you face to face. Sobrang lamig ng boses ni Miles at nasabi na niya kung ano ang pakay ni Melanie. Sa tingin mo ba isa akong waste collection center? Hindi ako namumulot ng basura. May iba pang gustong sabihin si Melanie, ngunit pinutol siya ni Miles. Nicole, busy ako ngayon, kaya tatawagan na lang kita mamaya. Ibinaba ni Miles ang susunod na segundo. Tumingin si Nicole kay Melanie na walang pakialam at iniligpit ang kanyang telepono. Narinig mo iyon. Wala nang pasensya si Nicole sa babaeng ito. Miss Stanton, pwede mo ba akong tulungan? Sinulyapan siya ni Nicole at sinabi sa nanunuyang tono, sino ka ba para tulungan kita? Pagkatapos noon ay tumalikod na si Nicole at pumunta sa direksyon ng elevator habang tinuturuan niya ang mga security guard. Paalisan mo siya dito. Kapag tumanggi siya, tumawag ka ng pulis. Oo, ma'am. Umakyat si Nicole sa opisina ni Grant at sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Eric. Natahimik si Grant ng isang buong minuto bago siya biglang tumawa. Medyo confident si Eric Ferguson, ha? Sigurado siyang matatalo ka. Bakit pa niya sasabihin sa'yo? Hindi makapaniwalang tumingin si Nicole sa kanyang kapatid at iniisip kung nakatayo lang ang kanyang pinakamamahal na kapatid at pinapanood siyang gumagawa ng kalokohan. Dahil ito ay may kinalaman sa aking kayamanan, kailangan kong manalo.
Naglabas si Grant ng sulat mula sa kanyang drawer. I just found about what you told me right before you come back. Here's an address. Dito pumupunta ang butler na ito tuwing nandito siya. Nakita ito ni Nicole at napangiwi. Isang amusement park. Kabanata 363. Maninirahan sa kanya. Tinanong ni Nicole ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit walang gustong samahan siya sa amusement park. Maging sina Yvette at Julie ay tinanggihan ang kanyang imbitasyon. Kaya, si Tigger lang ang kaya niyang isama. Itinago ni Nicole si Tigger bilang isang pusa sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga cute na maliit na damit para dito upang magmukha itong isang cute na kitty. Nanatili si Tigger sa kanyang tote bag at paminsan-minsan ay inilalabas ang kanyang ulo. Wow! I wanna go on the merry-go-round. Gusto ko ring sumakay sa roller coaster. Sabi ni Nicole, tumahimik ka, pusa ka. Nakaramdam ng hinanakit si Tigger at kinuha ang kanyang $3 milyong na tote bag. Meow. Hindi napigilan ni Nicole ang tumawa at hinaplos ang ulo nito. Mabait na bata yan. Pumunta siya dito para sa negosyo. Dahil wala silang picture ng mayordomo, huhulaan na lamang ni Nicole na matanda siya ng kaunti. Kaya naman, nakatitig siya sa matandang lalaki. Gayunpaman, wala sa kanila ang mukhang maaaring maging mayordomo ni Clayton Sloan dahil lahat sila ay dumating na may kasamang mga bata. Nilaybot ni Nicole ang park. Biglang tumakbo ang isang bata na naka-onesie at niyakap ang kanyang binti. Pretty lady. Nagulat siya. Sa pakikinig sa boses, malamang na siya ay isang 8 o 9 na taong gulang na batang lalaki. Ah, sino ka? Tumingin si Nicole sa paligid. May nawalan ba ng anak? Ako ito, pretty lady. Bakit hindi mo ako naaalala? Medyo disappointed ang boses niyang bata. Medyo natahimik si Nicole. Lumapit siya at itinakip ang maskara sa mukha niya. Maliit na leon. Ah! Biglang may naalala ang bata at mabilis na hinubad ang maskara at hood. Hinawakan siya ni Nicole at ngumiti sa kanya. Siya ay isang cute at kaibig-ibig na maliit na anting-anting na mga 8 o 9 na taong gulang. Kasing tangkad lang niya ang balakang nito. Ang batang lalaki ay may blonde na buhok at sapphire na mga mata na kasing linaw ng isang malinis na lawa. Ngumiti siya at niyakap ang isang binti ni Nicole. Pretty lady, sa wakas natagpuan na kita. Nagustuhan ni Nicole ang batang ito sa unang tingin, ngunit naisip niya na napagkamalan siya nito sa iba. Hiwalay ka na ba sa pamilya mo? Kailangan mo ba akong tulungan kang mahanap ang pamilya mo? Walang humpay na umiling ang munting anteng-anteng. Tumingin siya sa kanya na may kaunting frustration. Siya ay labis na nalungkot. Hindi mo talaga ako naaalala. Ako si Michael. He pouted his lips at may 2 patak pa ng luha sa gilid ng mga mata niya. Naaalala ko ba ang batang ito? Natakot si Nicole na talagang umiyak siya, kaya dali-dali niya itong dinala sa customer service center para tulungan siyang mahanap ang kanyang pamilya. Saglit na inalis ng munting anteng-anteng ang kanyang kalungkutan at tumanggi na pumasok. Nakatayo lang siya doon na may habag na luha sa kanyang mga mata habang ang lahat ay nakatingin sa kanila ng kakaiba. Pakikinggan kita. Please wag mo akong iwan. Lahat ng nakakita nito ay natutunaw ang kanilang mga puso. Lumapit ang isang matandang babae para akitin si Nicole. Hindi mo dapat tinatakot ng ganyan ang kapatid mo. Iuwi mo siya. Mukhang naguguluhan si Nicole. Nakatayo silang dalawa sa labasan ng playground. Hindi pa rin natapos ni Nicole ang kanyang negosyo. Sa halip, dinampot pa niya ang isang bata. Masayang kinuha ng Little Charmer ang kamay ni Nicole at ngumiti ng nakakaloko. Tara, uwi na tayo. Napaawang ang labi ni Nicole. Kaninong bahay? Bahay mo. Kaya mo akong palakihin, at paglaki ko, papakasalan kita. Narinig ito ni Tigger at inilabas ang ulo nito sa kanyang bag. Ha? Kailan ka tatanda? Ang maliit na bata ay tumingin kay Tigger na may pagtataka. Isang pusa. Pwede ko ba itong paglaruan? Napakamot ng ulo si Tigger. Hindi. Gayunpaman, inabot pa rin ng bata at binuhat si Tigger sa leeg mula sa bag ni Nicole. Puno ng tuwa ang mukha niya. Ang cute ng kuting. Ako ay isang tigre. Pag-ungol ni Tigger. Hindi. Isa kang pas ang nagsasalita. Hinalikan ng munting anteng-anteng si Tigger sa noo. Mawa. Idiniin si Tigger sa mga bisig ng batang lalaki na walang puwang para makalaban. Hindi mapigilan ni Nicole ang mapangiti. How about this?
You can come home with me, then I'll find your family. Agad namang tumango ang maliit na bata. Ang kanyang puso ay sisabog sa tuwa. Sa wakas makakasama ko na ang aking magandang babae. Kabanata 364. Huwag sila. Naawa si Nicole sa bata dahil hiwalay na ito sa kanyang pamilya. Dadalhin niya muna siya sa opisina at hiniling kay Logan na kuhanan siya ng litrato para makipag-ugnayan sa pulis at mahanap ang kanyang pamilya. Napakamasunurin ni Lil Michael at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya, ayaw bumitaw. Nang papaalis na sila, biglang nakita ni Nicole sina Christian at Zion Jenner na naglalakad na parang excited at natutuwa sa sarili nila. Nakita ni Christian Jenner si Nicole at naglakad. Miss Stanton, nabalitaan ko na nagpunta ka sa amusement park at nagkaroon ng abalang araw. Nagtaas ng kilay si Nicole. Medyo updated siya. Ngumiti ng makahulugan si Christian at hindi maitago ang kanyang pagtitiwala. Miss Stanton, you don't need to waste your efforts. This time, Zion will negotiate the deal with Clayton Sloan, which will also benefit Stanton Corporation. You'll still be the young lady of the Stanton family anyhow. Tumawa si Zion Jenner sa likod. Oo naman. Miss Stanton, kahit hindi ka namin CEO, ikaw pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Stanton Corporation. Nakikinig sa tono nila, parang nanalo na sila. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole. Kung gayon hiling ko sa iyo ang lahat ng mabuti. Hindi na siya nagsalita at kinuha si Lil Michael. Pretty lady, hindi mo sila gusto. Napaka-adorable ng boses nila. Narinig ni Lil Michael na binibigkas ang pangalan Clayton Sloan. That's my daddy. Umungol si Nicole at sinabing, sila ay isang bangkos lamang ng nakakainis na mga langaw. Maaga o huli, ilalabas ko silang lahat. Kung gayon ay hindi ko rin gusto ang mga ito. Kung sino ang ayaw ni Pretty Lady, ay ayaw ko rin sila. Hinaplos ni Nicole ang kanyang ulo. Manam. Kapag ang dalawa sa kanila ay bumalik sa mansyon ng Stanton, walang sino man sa bahay. Kahit na sinundan ni G. Anderson ang kanyang ama. Si Nicole lamang ang kailangang mag-ingat kay Lil Michael. Sa loob ng Prudential Suite ng sikat na Hilton Hotel. Ang isang bodyguard at isang dalaga ay nakatayo doon ng labis na maingat na tinitingnan nila ang lalaki na dumadaloy sa ilang mga dokumento sa desk. Nanginig sila sa takot at nadama ang mababang presyon ng hangin sa silid. Sa tabi niya ay tumayo ng isang medyo mas matandang lalaki na mukhang isang butler, na naghang na lamang sa telepono at lumipas. May balita. Ang batang master ay kinuha ng isang babae. Magpadala ako ng isang tao upang kunin agad ang batang master at makuha ang babaeng iyon na naaresto upang magturo sa kanya ng isang aralin. Huwag. Ang kasambahay ay nagmamadali na nagsalita habang maingat niyang tiningnan ang pagpapahayag ng lalaki sa harap ng desk. Siguro. Nais ng batang master na sundin siya ng kusang loob. Ang butler ay sumingit ng malamig. Ilang taon na ang batang lalaki. Ano ang alam niya? Dapat na inagaw ng babae ang aming batang Panginoon upang humingi ng random. Mr. Sloan, hindi natin maiiwasan ang babae na ito. Nahihirapang tumingin ang kasambahay sa bodyguard sa gilid at nag-aalangan itong magsalita. Ang lalaking nasa harap ng mesa ay may madidilim na mga mata. Siya ay mukhang mature at kalmado at nagkaroon ng isang napakalakas at hindi nababagabag na saloobin. Malamig niyang sinulyapan ang kasambahay at ang bodyguard. Magsabi kayo ng totoo. Kinilig silang dalawa at agad na nakalimutan ang lahat ng bilin ng kanilang young master. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at inilabas ang lahat. Mr. Sloan, hindi kami pinayagan ni young master na sundan siya. Sabi niya gusto niya ang magandang babae na iyon at gusto niyang umuwi kasama niya. Ang silid ay hindi kapani-pani walang tahimik. Pupuntahan ko siya. Kilalang kilala ni Clayton Sloan ang kanyang anak. Kung hindi kusang sumunod si Michael sa kanila, walang makakaalis sa kanya. Magandang babae. Ano ang nangyayari? Mr. Sloan, dapat ba nating parusahan ang babaeng iyon? Hindi napigilan ng mayordomo na magsalita. Sinaman siya ng tingin ni Clayton. Gawin mo lang ang sinabi mo. Ang mga salitang ito ay isang babala. Bahagyang tumigas ang mayordomo at nag-aatubili na sumagot ng, oo, sir. Stanton Mansion. Pinanood ni Nicole si Lil Michael at Tigger na magkasamang naglalaro. Tuwang-tuwa silang dalawa na tumatakbo sa carpet.
Maghahanda na sana siya ng hapunan nang marinig niyang may nagbukas ng pinto. Lumingon si Nicole at tumingin sa lalaking may malalalim at kitang-kitang mga katangian, nakatayo sa pintuan, mukhang malungkot. Siya ay may malakas, nakakahimok na aura na maihahambing kay Eric Ferguson. Kumunat ang noo niya at hindi niya matanda ang nakita niya ang lalaking ito noon. Sino ka? Kabanata 365. Ayusin ang blind date. Naisip ni Nicole, paano siya nakapasok? Naalala niya tuloy na iniwan niyang bukas ang front gate. Bahagyang sinulyapan ni Clayton Sloan si Nicole. Ang medyo malamig niyang tingin ay tuluyang napunta sa maliit na blonde na batang lalaki sa likod niya. Malalim ang boses niya habang sinasabing, halika rito. Tumalon ang bata at tumakbo papunta sa lalaki. Ngumiti siya at inabot ang yakap niya sa hita niya. Daddy. Ang dalawa sa kanilang magkasama ay medyo isang tanawin. Bagamat medyo magkahawig ang kanilang mukha, ang batang lalaki ay may blonde na buhok at asul na mga mata, habang ang kanyang ama ay may maitim na buhok at kayumanggi ang mga mata. Namangha si Nicole sa napakagandang hitsura nitong mag-ama. Sanay na si Clayton sa mga panlilinlang ng munting bastos na ito at binuhat siya gamit ang isang kamay. You little makulit. Sa tingin mo ay malaki ka na ngayon na kaya mo nang itapon ang mga tao at tumakas mag-isa. Inihagis ng maliit na bata ang kanyang mga paa at nagpumiglas ng hindi nagtagumpay. I saw the pretty lady and I wanna be with her. I like her. I don't wanna be separated from her. Daddy, you can't separate lovebirds. Nabigla si Nicole sa sinabi ni Lil Michael. Bago pa siya makapagsalita, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Clayton. Di ba lagi mong gusto si Muse? Bakit bigla kang nagbago? Siya si Muse, aking magandang babae. Natigilan si Clayton. Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Nicole at pinagmasdan siya ng masalimuot na ekspresyon. Natarante si Nicole at hindi niya maintindihan ang ibig nilang sabihin. Bahagya siyang umubo. Papa ka ba talaga niya? Nakilala ko siya sa amusement park at walang tao sa paligid niya, kaya... Bahagyang kumunat ang noo ni Clayton at ibinaba ang mga mata para tingnan si Michael nang may lamang at walang magawa. Alam ko. Biglang nagring ang phone ni Clayton. Tiningnan niya ang numero at kumunat ang noo, saka lumabas ng pinto habang karga-karga si Lil Michael gamit ang isang braso. Miss Stanton. Hindi. I don't wanna leave my pretty lady. I like her. I'm in love with her. Narinig ni Nicole ang unti-unting nawawalang boses at nakaramdam ng kakaiba. Sa isip-isip, hindi mukhang ordinaryo ang pananamit ng lalaki. Kung mahahanap niya ang lugar na ito nang napakabilis at alam niyang ito ang Stanton Mansion, malamang na nagawa na niya ang kanyang investigasyon. Pagkaalis nila, hindi na masyadong pinag-isipan ni Nicole. Nang hihinayang tumayo si Tigger sa may pinto na ikinakaway ang buntot dahil na-miss na nito ang bago nitong kaibigan. Isinara ni Nicole ang pinto at umakyat para magsuot ng face mask at magpahinga sa masahe. Nakahiga siya sa massage chair habang nakatingin sa tablet niya. Tamad na humiga si Tigger sa kandanggan niya. Mama, para makahanap ng boyfriend para sa iyo, hinanap ko sa system ang listahan ng mga gwapong lalaki sa mundo at pinili ko ang top 10 na may napakataas na pangkalahatang katangian. Nagbaba ng tingin si Nicole. Hanapan mo ako ng boyfriend. Sinabi sa akin ni Kai. Tanong ni Nicole, alin 10? Pagkatapos na ibukod ang mga may asawa, mas matanda sa 35 taong gulang, wala pang 10 numero ng kayamanan at mahihirap na pisikal na katangian, isa na lang ang natitira na may pinakamagagandang pangkalahatang katangian. Tumaas ang kilay ni Nicole at interesadong tanong. Sino ito? Ibigay mo sa akin ang number niya at ayusin mo ang date ko. Kinawag-kawag ni Tigger ang buntot nito. No problem. Dinidial ang number niya ngayon. Napakapakinabang ko. Napaisip si Tigger. Natigilan si Nicole. Bago pa siya makapag-react ay may sumagot na talaga sa telepono. Hello. Malalim at medyo pamilyar ang boses na iyon. Natigilan si Nicole. Tumalon si Tigger at nagsalita. Papa. Sabi ni Mama gusto daw makipag-date sa inyo. Agad na tumalon si Nicole mula sa kanyang upuan at sumigaw, Tigger Stanton. Kinurap-kurap ni Tigger ang malalaki at kaibig-ibig na mga mata nito sa kanya habang itinaas ito ni Nicole, sinusubukang hanapin ang off button. Dumating ang malalim na boses ng lalaki na may halong tawa. Nicole,
Namiss mo ako ng sobra. Eric Ferguson. Galit na tinitigan ni Nicole si Tiger at sobrang hinala niya na sinasadya ito ni Tiger. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Miss you. Never. Wrong number. Kabanata 366. Iba ang kanilang young master. Wrong number. Sa kasino gusto mong i-date. Magnetic at kaaya-aya ang boses ni Eric. Basta hindi ikaw. Sagot ni Nicole. Sa sobrang galit niya ay may lumalabas na usok sa kanyang ulo. Mukhang nalilito pa rin si Tiger at hindi niya mawari kung bakit siya galit na galit. Natahimik si Eric ng ilang segundo at muling nagsalita sa medyo mahinang boses. Hindi mo ba ako nagustuhan ng husto sa nakaraan? Dati na yon, matagal na talaga. Muntik nang makalimutan ni Nicole ang hirap ng buhay noong nagustuhan niya ito. Huminto siya sandali at sinabi sa malupit na tono, iyon na ang nakaraan. Ngayon alam ko na ang sarili ko. Hindi mo kailangan. Bago matapos ni Eric ang kanyang pangungusap, binuhat ni Nicole si Tiger sa pamamagitan ng buntot at sinigawan ito. Bilisan mo at tapusin mo na ang tawag. Masunuring ibinaba ni Tiger ang tawag. Nakaramdam ito ng hinanakit kaya tumulo ang mga luha. Hindi kayang makita ni Nicole na malungkot ito. Binitawan siya nito at hinaplos ang ulo nito. You little makulit, don't you know that I hate him? Sinong nagsabi sa'yong tawagan mo siya? Mama, sabi mo gusto mong makipag-date sa lalaking may pinakamagandang pangkalahatang katangian. Masungit na nakipagtalo si Tiger. Sumirit si Nicole. Pero hiniwalayan din siya. Hindi mo siya ibinukod. Manloloko yan. Ngunit ikinasal siya sa iyo, Mama, na ang ibig sabihin ay kung matutugunan niya ang lahat ng iba pang aspeto ng iyong mga kagustuhan, maaari itong makabawi sa depektong ito. Never. Napakatigas ni Nicole. Isang mahinang, ang pinakawalan ni Tiger at masunuring kumapit sa kanyang mga bisig. Ikinawag-kawag nito ang maliit na buntot at hindi na nang ahas na makipagtalo pa. Bago matulog ay nakatanggap ng text message si Nicole. Nagmamadali siyang umiwas ng tingin at binasa ang mensahe. Bawal makipag-date sa iba. Anong pakialam niya? Malamig na sumangot si Nicole sa pang-aalipusta at natulog ulit. Ang presidential suite ng Hilton Hotel. Hubot-hubad si Lil Michael habang tumatakbo papunta sa pinto, ngunit binuhat siya pabalik ng isang matangkad at malakas na bodyguard. Ang maliit na bata ay humagulgol at umiyak ng walang luha. I wanna sleep with my pretty lady. I don't wanna stay here. Walang imak na inilagay ng bodyguard si Michael sa sofa ng sala. Pagkatapos ay lumabas ng banyo ang kasambahay para bihisan siya. Young master, ayaw ni Mr. Sloan na tumatakbo ka. Kapag tumakas ka ulit, magagalit talaga siya. Hindi iyon pinansin ni Lil Michael at nagpout. I don't care. I wanna sleep with my pretty lady. Saglit itong pinag-isipan ng chubby maid at sinabing, Young master, tatakutan mo ang babae kung ganyan ka. Kailangan mo siyang ligawan at pagustuhin mo muna siya bago kayo magkasama. Sinubukan ni Lil Michael na tunawin ang mga salita ng dalaga at kinusot ang kanyang malinaw na sapphire na mata. Talaga. Tumango ang dalaga na may katiyakan. Inabot ng bodyguard ang isang baso ng gatas at tumango. Oo. Gabi na. Sa wakas ay natapos ni Clayton Sloan ang kanyang trabaho at bumalik sa hotel. Binabantayan ng bodyguard at kasambahay ang magkabilang gilid ng pinto para hindi makalabas ang munting prinsipe. Pagkarinig pa lang nila ng pagbukas ng pinto ay agad nila itong binati. Mr. Sloan, bumalik ka na. Hininaan ng dalaga ang boses at lumapit para kunin ang jacket niya. Isang mahinang, manam, ang pinakawalan ni Clayton at lumapit para tingnan ang batang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga mata ay mainit at banayad. Bago siya umalis, huminto siya sandali at nagbilin, kung gusto niyang pumunta kay Miss Stanton bukas, huwag mo siyang pigilan. Nanlaki ang mata ng maid at bodyguard sa gulat. Sa sandaling iyon, si Lil Michael, na nasa kama, ay bamulong, pretty lady, mawa-mawa. Walang imak ang tatlong matanda sa kwarto. Kinaumagahan, nakasuot si Lil Michael ng isang maliit na tuxedo na kompleto sa isang maliit na bowtie. Nagspray pa siya ng hairspray sa buhok at napakaganda at tamang-tama. Pinuri siya ng maid sa gilid. Young master, ang gwapo mo. Siguradong magugustuhan ka ng mga babae. Ang munting prinsipe ay nagtaas baba ng mapang asar.
Basta nagustuhan ni Pretty Lady. I'm only dressing up for her. Dali-dali niyang hinimok ang bodyguard. Nakahanap ka na ba ng paraan para habulin ang mga babae o hindi? Hinawakan ng matangkad at matipunong bodyguard ang iPad at may kumpiyansang tingin, oo, bilhan mo sila ng mga bulaklak. Sabi ng chubby na yaya, maluma na yan. Dapat bumili ka ng alahas. Pinutol sila ni Lil Michael. Bilhin mo silang lahat. Sila ay nagpunta sa kani-kanilang landas. Nang pumasok ang malaki at balbas na bodyguard sa flower shop, naisip ng florist na may nasaktan siya at mabubugbog. Paano kita matutulungan? Sabi nung bodyguard, gusto ko ng rose. Hindi bale, yung puti dyan. Ang ating young master ay kailangang maging iba sa iba. Napaisip ang bodyguard. Samantala, dumating si Yaya sa mall. Ang kanyang pang-araw-araw na pananamit ay medyo marangya. Nagtanong ang sales attendant, Madam, may gusto ka bang tingnan? Sabi ni Yaya, I want the heaviest gold bracelet you have. Ang aming young master ay dapat makita bilang isang mapagbigay na tao. Napaisip si Yaya. Kabanata 367. Masyado kang petty. International Convention Center. Isang itim na luxury van ang lumitaw sa pasukan ng convention center. Sa kotse, inabot ng Yaya at ng bodyguard kay Lil Michael ang kanyang mga regalo. Masaya at puno ng kumpiyansa ang munting prinsipe. Tanong ni Yaya, gusto mo samahan kita sa loob? Agad namang tumanggi si Lil Michael. Hindi, mga bata lang ang nangangailangan ng mga taong makakasama nila. Okay. Kinuha ng munting anting-anting ang isang bangkos ng mga puting chrysanthemum at isang pulang velvet na kahon ng alahas habang masayang naglalakad sa lobby. Nakita siya ng receptionist at naisip niya na ang batang ito ay mukhang sobrang kaibig-ibig. Bata, sinong hinahanap mo? Ngumiti ang munting anting-anting at sinabing, hinahanap ko si Pretty Lady. Sa pagkakataong iyon, magkasunod na lumabas ng elevator sina Nicole at Eric. Magkasama silang dumalo sa pagpupulong na ito, kaya dapat nilang mapanatili ang isang perfunctory courtesy sa pagitan nila. Nang makita ni Lil Michael si Nicole ay agad itong tumakbo at niyakap ang mga binti nito. Pretty Lady. Natigilan si Nicole. Ito ba ang maliit na cutie mula kahapon? Michael, bakit ka nandito? Ang munting anting-anting ay may napakahabang pilikmata at malinaw na asol na mga mata. Medyo nahihiya ang mukha nitong bata habang inaabot ang mga bulaklak sa kamay. Para sa'yo. Pagtingin sa isang bouquet ng white chrysanthemums, kumaibot ang mga talukap ng mata ni Nicole. Napatingin siya sa maliit na bata na may pagtataka. Itong bulaklak. Maingat kung pinili ang mga ito para sa iyo, Pretty Lady. Sa tingin ko, ang bulaklak na ito ay maganda at lalong bagay para sa iyo. Tiyak na magugustuhan ito ng mga magagandang babae. Natahimik si Nicole ng ilang segundo. Naisip niya sa sarili, hindi lahat ng magandang babae ay magugustuhan ito. Kung tutuusin, hindi pa nakatanggap ng personal na bulaklak ng pangungulila si Nicole. Medyo napunit ang itsura niya. Gayunpaman, nang makita ang mga mata ng munting anting-anting na puno ng pag-asa, naisip ni Nicole, ano ang alam ng isang maliit na bata tungkol sa mga puting chrysanthemum na mga bulaklak ng pangungulila. Ngumiti siya at kinuha iyon sa kanya. Napakaamo ng boses niya. Salamat. Nang makita ni Eric ang mga puting chrysanthemums, bahagyang nanigas ang kanyang mukha, at kumaibot ang mga sulok ng kanyang labi. Medyo nanlumo ang perpektong sculpted na mukha ni Eric habang nakatitig sa bata. Gusto niya talagang itapon ang mga bulaklak. Nakakasira ng paningin. Sino ang batang ito? Michael ang pangalan niya. Kahapon ko lang siya nakilala. Kumusta? Matandang mister. Maamong sabi ni Lil Michael na may inosenteng tingin sa mukha. Nagtaas ng kilay si Eric. Sumubsob ang mukha niya habang iniisip, tinawag ba niya akong matanda? Bakit niya tinatawagan si Nicole na Pretty Lady? Tumingin siya sa kanyang relo at nagtanong, sabay ba tayong mag-tea dahil tapos na ang meeting? Hindi. Mariing tumanggi si Nicole. Sinabi ni Eric, mayroon akong schedule kay Clayton Sloan. Okay. Tere mag-tea tayo. Napatingin si Nicole kay Michael. Nasaan ang daddy mo? Umiling si Michael at lumapit para hawakan ang kamay ni Nicole. Sasama ako sayo. Masasabi ng batang lalaki na ang matandang ito ay nakatingin sa kanyang magandang babae.
Hindi ko hahayaang manako ng matanda ang aking magandang babae. Hindi. Tumanggi si Eric. Sino naman ang magdadala ng kakaibang bata sa isang date? Malamig na ngumuso si Michael at ngumisi kay Nicole. Pretty lady, gusto ko rin uminom ng tsaa. Natigilan si Nicole at pakiramdam niya ay matutunaw na ang puso niya sa kakatean niya. Talagang hindi niya napigilan ang kaibig-ibig nitong mukha. Okay. Ngumisi si Nicole at hinayla siya. Tuwang-tuwa si Lil Michael na nilaktawan niya ang buong daan. Mabango si pretty lady. Sumulyap siya ng masama kay Eric at inilabas ang dila sa kanya. Sabi ni Eric, hindi naman cute ang batang ito. Malamig na single ni Nicole. Paano mo naiinsulto ang isang bata? Natigilan si Eric. Si Lil Michael ay nagtaas baba ng mapang asar. Sabay baba ng ulo niya, napagtanto niyang hawak pa rin niya ang red velvet box. Nang malapit na niyang ibigay ito sa kanyang magandang ginang na si Nicole, iniba ni Eric ang usapan. Okay, ibibigay ko sa kanya mamaya. Napakatahimik at napakaganda ng kafe na pinili ni Eric. Umupo na silang tatlo sa upuan nila. Umupo si Lil Michael sa tabi ni Nicole at maingat na pinagmamasdan si Eric. Naglabas si Eric ng isang asol na kahon at ngumiti. I got it from friends last time. Mukhang bagay na bagay sa'yo. Kumunat ang noo ni Nicole at hindi man lang ito nilingan. Ayoko. Kabanata 368. Give me a kiss. Sabi ni Eric, buksan mo at tingnan mo. Maamo ang kanyang mga mata. Ang kanyang profile sa gilid ay mukhang na-outline ng isang brush. Ito ay katanji tangi, malalim, at malinaw. Mayroon din siyang kahanga-hanga at marangal na vibe. Hindi nakaimik si Nicole at binuksan ang box. Isa itong limited edition na bracelet mula sa isang sikat na luxury brand. Iisa lang ang ganito sa mundo. Napakaganda talaga noon. Ito ay mas katanji tangi at pino kaysa sa mga patalastas na kanyang nakita. Hindi niya ito naibok sa tamang oras at hindi niya akalain na nakuha ni Eric ang mga kamay nito. Itinaas ni Eric ang kanyang malaking kamay at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng tsaa. Tinaas niya ang kanyang kilay upang tingnan ang maliit na bata sa tabi niya at atubiling ibinuhos sa kanya ang isang tasa. Tuwang-tuwang sumandal si Lil Michael para makita ang bracelet. Buti na lang at hindi kasing laki ng bracelet ko. Old mister, you're too petty. Paano ka matatakot na gumastos ng pera sa isang babae? Tumaas ang kilay ni Eric na walang imak. Kumpiyansa na inilabas ni Lil Michael ang kanyang red velvet box. Pretty lady, ito ang regalo ko sa iyo. Kasabay nito, binuksan ng munting anteng-anteng ang kahon upang ipakita ang isang makapal na gintong pulseres. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa hangin. Umupo si Lil Michael sa tabi ni Nicole at nagpaliwanag, ang mga babaeng parang ginto, mas mabigat. Naiintindihan mo ba, old mister? May masamang tingin siya habang nakatitig kay Eric. Napaawang ang sulok ng bibig ni Eric. Oh. Tumalon ang talukap ng mata ni Nicole. Nabili mo ba ito? Bagamat hindi ito itinuturing na mahal para kay Nicole, ito ay tiyak na masyadong mahal para sa isang bata, tama ba? Tumanggaw si Lil Michael at tumingin sa kanya nang nakangiti. Oo naman. I can buy you anything you like. I have lots and lots of money. Maraming pera din ang daddy ko. Kumunat ang noo ni Nicole. I can't accept this. Paano na lang mamigay ng mga gintong alahas ang mga bata? Bagamat hindi iyon ang pinakamagandang bracelet, medyo mabigat ang pakiramdam ng hawakan niya ito. Pumikit si Lil Michael at mukhang masama ang loob. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at agrabyado niyang sinabi, well, sabi ng daddy ko okay lang na ibigay ito. So, pumayag ang papa niya. Para ba akong magpasalamat sa pagsundo sa anak niya kahapon? Nakahinga ng maluwag si Nicole. Pinagmasdan niya ang malungkot na mukha ng munting anteng-anteng na ang mga katangian nito ay namumutla at medyo nadudurog ang puso. Sige, tatanggapin ko. Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang makinang na mga mata at tumingin sa kanya ng may pag-asa. Gusto mo ba? Natahimik si Nicole ng 2 segundo bago siya sumagot, Ma'am. I like it. Itinuro ni Lil Michael ang limited edition na bracelet mula kay Eric. Gusto mo ba ito? Natahimik si Nicole ng 2 segundo bago siya sumagot, hindi. Masayang ngumiti si Lil Michael at lumapit kay Nicole. Iniunat niya ang kanyang maliit na daliri at itinuro ang kanyang malambot at pulang pisngi. Kung gayon bakit hindi mo ako bigyan ng halik?
Agad na naging malamig ang tingin ni Eric mula sa kabilang mesa. Lalong nakakairita ang nakakainis na batang ito. Bagamat mukhang 8 o 9 na taong gulang ang batang ito, hindi mabuting tao ang sinumang magnanasa sa kanyang babae. Walang magawang tumingin si Nicole sa little charmer. Bakit ang adorable niya? Hinawakan nito ang maliit na ulo nito at hinalikan sa noo saka tumawa at kinurot ng marahan ang maliit na pisngi nito. Okay. I need to talk about business. You be good and sit quiet, okay? Si Lil Michael, nakakakis lang ng kanyang magandang babae, ay nasa ulirat. Masaya siyang tumingin sa ibaba at nahihiyang kinalikot ang kanyang damit. Ang munting anting-anting na ito ay talagang gustong mamula. Malamig ang mga mata ni Eric habang iniiwas ang tingin. Nagpipigil siya ng nagtatampo na galit sa kanyang dibdib. Hindi ako pwedeng magselos sa isang 8 taong gulang. Ibinalik ni Nicole ang blue velvet box kay Eric. Itago mo. Hindi ko kaya. Tumigil sandali si Eric. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi mo gusto. Kitang-kita ko ang kislap ng pagkamangha sa mga mata niya ngayon lang. Walang dahilan para hindi niya ito magustuhan. Kaya niyang tanggapin ang pangit na bracelet ng 8 taong gulang na iyon, kaya bakit niya tatanggihan ang bracelet na ito sa paborito niyang brand? Ito rin ang isa at tanging limitadong edisyon na piraso sa mundo. Kahit pera hindi ito mabibili. Napaawang ang labi ni Nicole. Wala akong gusto sayo. Iyon ay direktang sapat. Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. Sabi niya sa malumanay na tono, sabi ng tatay mo, normal lang ang pagsasama natin, kaya hindi ba normal na bumili ng regalo para sa isa't isa? Sinaman siya ng tingin ni Nicole. Are you gonna tell me about Clayton Sloan or not? Kung hindi, aalis na ako. Eric helplessly said, Clayton Sloan is hosting a private dinner in a few days. Dadalo din si Christian Jenner. Nagtaas ng kilay si Nicole. Wow, medyo may kakayahan si Christian Jenner na makatouch base sa lalong madaling panahon, ha? Mukhang kailangan ko pang magsipag. Paano mo nalaman? Tanong ni Nicole. Kabanata 369. Girlfriend ko siya. Napaawang ang labi ni Eric. Naihatid na kasi sa akin yung invitation. Hindi na kay Mick si Nicole. Nanginginig ang puso niya. Parehong may interes ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation sa proyektong ito at parehong magkatugmang kandidato. Walang dahilan para imbitahan ni Clayton Sloan ang Ferguson Corporation at hindi ang Stanton Corporation. Nakapagdesisyon na ba si Clayton? Pagtingin sa malungkot na mukha ni Nicole, agad na hinayla ni Lil Michael ang manggas niya. Pretty lady, kung gusto mong pumunta, pwede kitang imbitahan. Anyway, hawak ni Daddy, para imbitahin ko rin ang mga kaibigan ko diba? Tumingin si Eric kay Lil Michael at naisip, what big talk? Hindi ito isinasa puso ni Nicole sa pag-aakalang si Lil Michael ay nag-iisip lamang para aliwin siya. Ngumiti siya sa munting anting-anting at tumingin kay Eric na may malinaw at malamig na tingin. Mr. Ferguson, nandito ka para magpakitang gilas. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Eric. Wala akong kasamang babae. Kaya mo. Ibinaba ni Nicole ang teacup na hawak niya. No need, I'll think of other ways. Bagamat ang pagiging babaeng kasama ni Eric ang pinakamadaling solusyon, magiging pasibo na lang siya noon. Hindi iyon ang gusto niya. Tumayo si Nicole. Mabilis na hinawakan ni Lil Michael ang kamay niya. Pretty lady, gusto kong pumunta sa bahay mo para maglaro. Hinaplos niya ang kanyang maliit na ulo. Okay. Tumayo si Eric at pinagmasdan ang pagtalon ni Lil Michael at hinayla ang kamay ni Nicole. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Natatakpan ng ilang hibla ng buhok ang malamig at mahigpit niyang noo. Nawala ang malambing na tingin sa kanyang mukha at saglit siyang nagpumiglas. Sa sandaling iyon, gusto talaga ni Eric na bigyan si Nicole ng pagkakataon. Pagkalabas nila, boses ng bodyguard ang bumungad sa miniature earphone sa tenga ni Lil Michael. Young master, oras na para imbitahan siya sa hapunan. Hindi mo maaaring hayaang magutom ang isang babae. Tumanggo si Lil Michael at ngumiti habang hinihila ang kamay ni Nicole. Pretty lady, mag-dinner muna tayo bago tayo umuwi, okay? Pwede na tayong umuwi at ipagluluto tayo ng mga kasambahay. No, I wanna eat. Umikot ang mga mata niya habang nagmumuni-muni. Ice cream. Hindi napigilan ni Nicole na matawa.
Siya ay talagang isang maliit na bata. Okay. Ang kanyang mapurol na mood kanina ay natangay habang sinasamahan ang munting anteng-anteng na ito upang punuin ang kanyang tiyan. Dinala ni Nicole ang bata sa isang bagong bukas na gourmet restaurant sa malapit. Lumapit ang waiter para kunin ang order nila at hindi maiwasang tumingin kay Lil Michael ng ilang beses. Miss, kapatid mo ba siya? He's so adorable. Malungkot ang mukha ni Lil Michael at inikot ang kanyang mga mata habang itinutuwid ang ginang. Sabi niya sa parang bata na boses na nagkukunwaring mature. Kaibigan ko siya, boyfriend. Bagamat tinawag niyang pretty lady, si Nicole, sinadya niyang maging girlfriend niya ito. Ngumisi si Nicole. Bigyan mo siya ng kids meal at 2 parfait please. Isang bata ng uso ang pinakawalan ni Lil Michael. Mukhang agrabyado ang mga mata niyang sapphire. Ayoko ng kids meal. Hindi ako bata. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Kung ganoon, ano ang gusto mong kainin, boyfriend? Namula agad si Lil Michael. Nahihiyang namilipit siya at kinalikot ang sulok ng maliit niyang suit jacket. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. OMG. Payag ba si pretty lady na maging girlfriend ko? Ladies first. Ikaw na bahala. Ang gusto lang niya ay mabilis na lumaki. Commanded si Nicole sa waiter at pumunta sa naunang order. Agad na naunawaan ng waiter at naisip, ang kakaibang batang ito ay napaka-cute. Kinain ni Nicole ang kanyang parfait, habang si Lil Michael ay kumain ng natitirang pagkain. Dahil siya ay lumalaking bata pa, siya ay nawalan ng maraming pagkain. Pagkatapos kumain, hiningi ni Nicole sa waiter ang bill. Agad siyang pinigilan ni Lil Michael. He said in a cute voice and with much swagger, "How can I let my lady pay for the bill when you come out to eat with your boyfriend?" Namangha si Nicole nang i-roll up ng Little Charmer ang kanyang manggas para ipakita ang kanyang custom-made na relong pambata na may tatak na Rolex. Medyo nanginginig ang puso niya. Anumang relo mula sa tatak na ito ay madaling kasing mahal ng kanyang bag, hindi banggitin ang isang pasadyang ginawa. Sa sandaling ang harap ng kanyang relo ay nakahanay sa QR code, automatikong tumunog ang makina ng pagbabayad ng waiter, matagumpay mong nabayaran ang $790. Salamat. Ibinagsak ni Lil Michael ang kanyang manggas ng walang kabuluhan. Tila ang ama ni Michael, na lumitaw sa kanyang pintuan kahapon, ay hindi ordinaryong tao. Michael, sino ang tatay mo? Kabanata 370. Isang douchebag lang. Napakurap-kurap si Lil Michael at bubuksan na sana ang kanyang bibig para ipakilala ang kanyang sarili, ngunit isang sabik na boses ang biglang dumampi sa kanyang miniature earphones. Sabi ng yaya niya, "You can't tell her. If you do, she'll like your daddy instead." Kung ikukumpara sa kanyang ama, nadama ni Lil Michael na tila wala siyang ibang pakinabang kaysa sa pagiging bata. Yung pretty lady ko, hindi mahok ni daddy. Talagang hindi. Muling nakasara ng mahigpit ang nakabukang bibig ni Lil Michael. Ang kanyang mga mata ay matalinong lumipat. Mayamang tao ang daddy ko, pero lahat ng pera niya ay akin din, kaya dapat ako na lang ang gusto mo. Walang magawa at napangiti si Nicole habang natutunaw ang kanyang puso. Tiyak na napakayaman ng tatay ni Michael. Dinala ni Nicole si Michael pabalik sa Stanton Mansion. Tuwang-tuwa si Tigger at umikot siya sa paligid ni Lil Michael. "Mama, sobrang gusto ko si Lil Michael." Binuhat ni Lil Michael si Tigger at hinaplos ang ulo nito. "Gusto rin kita, Kitty. Ako ay isang tigre." Kinawag-kawag ni Tigger ang buntot nito bilang pagsuway. Nang pumunta si Nicole sa kusina para kumuha ng tubig, binuhat ni Lil Michael si Tigger sa leeg nito. "I'm pretty lady's boyfriend, kaya kung mama ang tawag mo sa kanya, daddy ang tawag mo sa akin." Nadistorbo ang mukha ni Tigger sa pagkadala ng ganoon. "No. Papa is Eric Ferguson. Siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo." Sabi ni Mama, ang tigre ay dapat maging assertive. Galit na pinababa ni Lil Michael si Tigger, ngunit natakot siyang magreklamo si Tigger tungkol sa kanya, kaya sinabi niya, "Whatever, I won't bother with a cat like you. Anyway, she's mine." Nang mga sandaling iyon, isang ringtone ang nagmula sa relo ni Michael. Ito ay si Clayton Sloan. Atubiling kinuha ito ni Lil Michael. "Daddy." Dumating ang malalim na boses ni Clayton. "Nasaan ka?" "I'm at my pretty lady's house." "Daddy, bawal kang sumama."
Kung may gusto ang pretty lady ko kay daddy, hindi ba ako aalis sa laro? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Clayton. Kung hindi ka babalik sa loob ng 30 minuto, pupuntahan kita at susunduan kita. Nakakita siya ng kagalakan sa pagsalungat sa kagustuhan ng kanyang anak. Si Lil Michael ay sabik na sabik at galit kaya natapakan niya ang kanyang mga paa at nagpout. No, no. I wanna sleep with my pretty lady. Sinong kausap mo? Tanong ni Nicole sabay labas na may dalang 2 baso ng gatas. Tatapusin na sana ni Lil Michael ang tawag nang marinig ang boses ni Clayton. Hayaan mo akong kausapin siya. Nag-aatubili na itinaas ni Lil Michael ang kanyang kamay. Noon lang namalayan ni Nicole na nakadisplay sa harap ng relo niya, sa linya. Daddy mo ba yan? Miss Stanton, ako po. Kalmado at nakolekta ang boses ni Nicole. Hello. Sorry for disturbing you, Miss Stanton. May susundo sa kanya mamaya. Kung ayaw niyang umalis, isara mo na lang siya sa labas ng pinto. Huwag kang malambot ang puso. Sumulyap si Nicole kay Lil Michael, na namula ang pisngi sa galit, at tumawa. Napaka-brutal niyan. Ang isang batang lalaki na ang tanging intensyon ay matulog sa mga babae ay isang douchebag lamang. Pagkatapos noon, ibinaba ni Clayton ang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Lil Michael, at namula ang mukha niya. Ang tanga ni Daddy. How dare he ruin my image in front of my pretty lady? Nakakainis itong Daddy. Hindi napigilan ni Nicole na matawa, saka nagmamadaling inalo siya. Huwag kang magalit. Alam kong hindi ganoong klaseng lalaki ang Lil Michael natin. Saglit siyang inaliw ni Nicole bago unti-unting napahinga si Lil Michael. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Lumapit si Nicole para buksan ang pinto. Isang medyo chubby na yaya ang nakatayo sa pintuan. Nakangiti siya habang nagsasalita. Excuse me, nandito ako para sunduin ang aming young master. Naglakad si Lil Michael sa pinto na mukhang hindi kapani-pani walang cute. Inabot sa kanya ni Yaya ang isang box ng dessert at kinindatan siya na parang nasusuka ang mata. Young master, ito ang dessert na inutos mo na kunin ko. Natigilan sandali si Lil Michael at mabilis na nag-react. Pretty lady, para sa'yo ito. Kabanata 371. Tatakutin mo siya. Nagulat si Nicole nang makita ito at natuwa. Ito ay nagkataon na paborito niyang tindahan ng dessert. Salamat, Michael. Ingat. Ikanaway ni Lil Michael ang kanyang maliliit na kamay. Bye, pretty lady. Tumakbo si Tiger at kinawag ang maliit na buntot nito. Bye, Lil Michael. Sa kotse. Buong pagmamalaking ikiling ni Lil Michael ang kanyang ulo. Ang ganda talaga ni pretty lady no. Hindi napigilan ni Yaya ang tumango. Yeah, she's very pretty. Prettier than any of those women who want to get close to your daddy, so you need to have a sense of crisis. Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang sapphire eyes at mataimtim na tumango sa kanyang maliit na ulo. Oo, dapat may nararamdaman akong krisis. Ang balbas na bodyguard ay agrabyado na umupo sa harapan. Akala ko pupunta ako. Hindi ko man lang siya nakita. Pinandilatan siya ng mata ni Yaya. Matatakot ka sa magandang babae kung pupunta ka. Tumango si Lil Michael bilang pagsang-ayon. Eksakto. Mas lalong naagrabyado ang mukhang mabangis na bodyguard sa kanyang upuan. Napakunot noo si Lil Michael sa pag-iisip. Ang kanyang maislan at magandang mukha ay may pambihirang hitsura ng pagkataranta. Hindi tayo maaaring patuloy na magpadala ng parehong mga regalo, kaya kailangan nating pag-isipan kung ano ang ibibigay sa kanya sa susunod. Bumaba ang tingin ng may balbas na bodyguard at binaliktad ang pahina ng Love for Dummies na binili lang niya at mamulong. Naisip ko ang mga regalong iyon. Balik sa hotel. Tamad na sinubukan ni Lil Michael na umakyat sa kama, ngunit binuhat siya ni Clayton. Balita ko hindi mo ipinasa ang takdang aralin mo sa English teacher mo. May kakaibang lamig ang boses ni Clayton. Umungol si Lil Michael at napangiti. Niyakap niya ang mga binti ng ama at ibinaon ang ulo sa mga hita ng ama. Daddy, busy ako sa paghabol sa pretty lady ko. Paano mo siya hinahabol? Binilhan ko ng mga regalo. Sa ilalim ng mausisa na tingin ni Clayton, buong pagmamalaking sinabi ni Lil Michael sa kanyang ama ang lahat ng mga regalong binili niya para kay Nicole.
Nang marinig ni Clayton ang tungkol sa mga puting chrysanthemums at ang makapal na gintong pulseres, nagkaroon siya ng nakakatawang ekspresyon sa kanyang mukha habang tumatawa siya na parang pinipigilan ang kung anong emosyon. Tuluyan nang nawala ang galit na naramdaman niya kanina. Good luck kung ganoon. Ginulo ni Clayton ang buhok ni Lil Michael sa paraang mapagmahal. Kung hindi pa rin itinaboy ni Nicole si Michael pagkatapos matanggap ang lahat ng mga regalo na iyon, talagang mabait siyang babae. Aalis na sana si Clayton ng kwarto nang magtanong si Lil Michael, "Daddy, can I invite my pretty lady to your dinner?" Hapunan. Kumunat ang noo ni Clayton. Bigla niyang napagtanto na malamang ang tinutukoy ni Michael ay ang business dinner na binabalak niyang gawin. Wala nang hihigit sa 5 tao sa kanyang listahan ng imbitasyon, kaya napaka-discreet nito. "Kung gusto mo, walang pakialam," na sabi ni Clayton. Kung ibang tao, hindi papayag si Clayton, pero siya ang babaeng 3 taon na ang nakakaraan. Iyon ay ibang kwento sa kabuuan. Sa pagkakataong ito, ang proyekto ni Clayton ay nakakaakit ng pansin sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan ito ng maraming lakas tao at mapagkukunan. Kinailangan din ng maraming koneksyon para maging matagumpay ito. Kaya naman, ang bawat galaw ni Clayton ay napakalihim. Maging ang kanyang kinaroroonan ay kumpidensyal. Gayunpaman, kakaunti ang may kakayahang mga tao sa media niya na may malaking posisyon sa merkado, gaya ni Eric Ferguson. Kaya, isa lamang si Eric Ferguson sa maraming posibleng kasosyo. Ang kakayahan ng Stanton Corporation ay maihahambing sa Ferguson Corporation, ngunit hindi ito isinasaalang-alang ni Clayton dahil binanggit ng kanyang mayordomo ang Stanton Corporation ng napakaraming beses. Kinasusuklaman ito ni Clayton nang ang mga tao sa paligid niya ay lumampas sa kanilang mga hangganan upang diktahan ang mga gawain ng kumpanya. Kung sumobra na naman ang mayordomo niya, walang pakialam si Clayton na nakasama niya ang butler na ito ng mahigit 1 dekada. Sa ilang magkakasunod na araw, hindi pinansin ni Clayton Sloan ang lahat ng mga imbitasyon sa appointment mula sa Stanton Corporation. Inis na inis si Nicole at ayaw tanggapin ang imbitasyon ni Eric na dumalo sa business dinner ni Clayton bilang kanyang kasamang babae. Gayunpaman, paulit-ulit na tinanong siya ni Eric na nagsasabing handa siyang makipagkompetensya ng patas sa Stanton Corporation kung hindi man lang ako makakuha ng imbitasyon, paano ako makakalaban? Kabanata 372. Super cute. Paglabas ni Nicole sa lobby ng opisina, nakita niya si Lil Michael na nakasandal sa gilid ng van na may cool na pose. Ang kanyang maselang munting mukha ay nakatawag ng maraming atensyon. Ang kanyang sapphire eyes ay napaka-animate habang kumikinang. Ang cute lang niyang tingnan. Kapag lumaki na ang munting anteng-anteng na ito, tiyak na magiging heartbreaker siya. Napaisip si Nicole. Pagkakita pa lang ni Michael kay Nicole, tuwang-tuwa siyang tumakbo at niyakap ang mga binti nito, saka ikiniskis ang ulo sa gilid ng hita nito. Malambot at cute ang boses niya. "Pretty lady, miss na kita." Walang imak na tumawa si Nicole. Natunaw ang puso niya. Hindi man lang siya nainis sa biglang pagsulpot ng batang ito. Bagkus, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagmamahal sa kanya. "Lil Michael, miss na din kita." Tumingkayad si Nicole para kausapin siya at hindi niya napigil ang guluhin ang kulot niyang buhok. Napakalambot ng pakiramdam nito. May dalang malaking kahon na walang tatak si Lil Michael at iniabot sa kanya. "Pretty lady, pupunta ka ba sa isang party kasama ako ngayon?" Nagtatakang tumingin sa kanya si Nicole at naguguluhan. "Anong party? Casual dinner lang. Sabi ni Daddy pwede kitang imbitahan. Nandyan din ang daddy mo." Kahit papaano, naramdaman ni Nicole na ang ama ni Michael ay hindi dapat ipagwalang bahala kahit na hindi sila masyadong nag-uusap noong huli silang nagkita. Tinanggo ni Lil Michael ang kanyang maliit na ulo at tumingin sa kanya ng may malaking bilog na mga mata. Nakangiting sabi niya, "May mga tao rin. Gusto kitang ipakilala sa lahat ng kaibigan ko. Gusto kong malaman ng lahat na akin si Pretty Lady." Saglit na nag-alinlangan si Nicole. Dahil wala na siyang mapupuntahan, naisip niya na walang masama sa pagpunta. Ipinagpalagay din niya na ito ay isang partidong pambata. Not to mention, napakabait ni Lil Michael sa pag-imbita sa kanya. "Okay, babalik ako at magpapalit." Tuwang-tuwang itinuro ni Lil Michael ang kahon sa kanyang kamay. "I picked a dress for you. Magmumukha kang pretty fairy kapag sinuot mo."
Actually, mas maganda ka na sa ferry. Ito ang evening gown na matagal niyang pinili pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa mga opinyon ng kanyang yaya at bodyguard. Saglit na natigilan si Nicole. Pagbukas niya ng box ay namangha siya sa magandang light-colored gown. Sa malapitan, ang gown ay may masalimuot na tahi sa bodice na tila sumasalamin sa liwanag. Mula sa isang bahagyang naiibang anggulo, ang pagmuni-muni ng liwanag ay nagbigay ito ng ibang visual effect. Bagamat walang makitang brand name si Nicole, masasabi niya sa isang sulyap na ang luxury custom-made na damit na ito ay mula sa isang bihasang designer. Namangha si Nicole at humarap kay Lil Michael. Napakaganda. Proud na itinaas ni Lil Michael ang kanyang baba sa tuwa. Masyadong cute ang masungit niyang mukha. Oo naman. Alam kong magugustuhan mo ito. Ginulo ni Nicole ang buhok ni Lil Michael. Nagpumiglas ang munting Ginoo na buksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya at bahagyang yumuko na parang isang munting prinsipe. Pumasok ka, aking prinsesa. Ngumisi si Nicole at sumakay sa luxury van. Ang loob ng van ay pinalamutian ng marangya at napapaligiran ng ilang mamahaling limited edition na laruan. Halatang para sa mga bata ang van na ito. Wow, maganda talaga ang buhay ni Lil Michael. Ang driver ay pinaghiwalay ng isang screen ng privacy, kaya wala siyang makita. Halos 20 minuto ang sasakyan sa kalsada bago ito huminto sa entrance ng Hilton Hotel. Napakatahimik ng paligid. Parang nagkaroon ng pagsasara ng kalsada dahil walang paparating na sasakyan. Lumapit ang bodyguard sa entrance at pipigilan na sana sila, ngunit nang makita niya si Lil Michael, nakatabi ni Nicole, agad itong naging magalang. Naisip ni Nicole sa sarili, wow, bakit ang higpit nila para sa party ng mga bata? Masayang kinuha ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at pumasok sa loob. Nakahanap si Nicole ng kwartong palitan ng gown na inihanda ni Michael para sa kanya. Ang mahabang gown ay bagay na bagay sa kanyang balingkinitang figure at pinatingkad ang kanyang katawan sa lahat ng tamang paraan. Napaka-elegante at marangal niyang tingnan. Ito ay simpleng maganda. Ang mga mata ni Lil Michael ay nagbubuga ng maliliit na puso. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi niya at tinitigan si Nicole gamit ang malalaki niyang mga mata. Pretty lady, I think that you're super pretty. I love you. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Inisip niya na isa lang itong maliit na fanboy na na-infatuated sa kanya. Well, sa tingin ko ay sobrang cute mo. Kabanata 373. Sino si Rando? Nahihiyang namula si Lil Michael at napayuko habang naglalakad ang dalawa papunta sa entrance ng banquet hall. Tahimik at elegante ang kapaligiran sa loob. Sa isang sulyap, alam ni Nicole na hindi ito ordinaryong party. Sa partikular, tila napansin niya si Eric Ferguson mula sa malayo. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nakita ni Lil Michael ang stagnant smile ni Nicole at nagtanong, "Pretty lady, bakit hindi ka pumasok?" "Hinihintay tayo ng daddy ko sa loob." Napakunot naman ng noo si Nicole. Humigpit ang kamay niya na nakahawak kay Lil Michael. "Ang daddy mo. Ano ang pangalan niya?" Sisigat pa lang sana si Lil Michael nang may isang matandang lalaki sa likuran nila kasama ang dalawa pang lalaki. "Sino ka?" Malakas ang boses ng middle-aged na lalaking iyon. Lumingon naman si Nicole. Pinagmasdan ng lalaki ang gown na suot ni Nicole at tila medyo galit. "Paano mo ninakaw ang master's gown? Sino ka? Gold diggers are not welcomed here. Get out." Bukod sa medyo naguguluhan, nagalit si Nicole dahil pinagsabihan siya ng kakaibang lalaki. Hanggang sa nakita niya ang dalawang lalaki na sumusunod sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay napagtanto niya kung ano ito. Ang dalawang lalaki sa likod ng nasa middle-aged na lalaki ay sina Christian at Zion Jenner. Nang makita siya, parehas silang natigilan. Ha? May intuition si Nicole na ang party na inimbitahan siya ni Lil Michael ay higit pa sa party ng mga bata. Pwede bang? Si Lil Michael ay nakatayo sa harap ni Nicole ng mapangalagaan. Malamig ang kanyang tono habang tinatitigan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Bawal kang maging bastos sa bisita ko." Bagamat bata pa si Michael, nang sabihin niya ito, hawig niya talaga ang kanyang ama. Bahagyang napawi ang tingin ng mayordomo na para bang may mga inaalala. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan si Michael.
Young Master, paano ka basta-basta makakapag-imbita ng mga bisita sa ganitong uri ng okasyon? Ito ay hindi isang lugar kung saan anumang rando ay maaaring pumunta. Ngumisi si Nicole. Sino ang tinatawag mong rando? Direkta siya. Kung tutuusin, hindi niya ugali ang magtiis sa kalokohan ng iba. Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at akmang sasawayin siya nang biglang hilahin ni Christian Jenner ang braso nito mula sa likuran. Pakilala ni Christian kay Nicole. Ito ang CEO ng Stanton Corporation, si Nicole Stanton. Natigilan ang medyo may edad na lalaki at nagtatakang tumingin kay Nicole. Kalmado ang tingin ni Nicole habang sinusubuan siya at sinabi sa walang pakialam na tono, mukhang hindi rin ikaw ang Panginoon. Saan ba nakuha ang ugali ng isang katulong na tulad mo? Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang butler ni Clayton Sloan, hindi nang ahas na saktan ang makapangyarihang mga taong ito. Nang marinig niya ang mga masasakit na salita ni Nicole ay mapait na mukha lang ang natitiis niya. Awkward na tumalikod ang mayordomo at sinabihan si Michael. Young Master, ang mga hindi pa nakakatanggap ng invitation ay bawal pumasok. Please take your guests and leave. Isang malamig na senggal ang pinakawalan ni Lil Michael habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nagsalita siya ng walang pakialam. Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na palayasin ang aking bisita? Nagulat ang mayordomo. Young Master, ito ang utos ni Mr. Sloan. Pretty lady was invited by me with my daddy's consent. Sino ka para kausapin siya ng ganyan? Galit na galit talaga si Lil Michael. Wala siyang pakialam sa asal at mayabang na itinaas ang ulo para titigan ang mayordomo. Nahirapan niyang inimbitahan dito ang kanyang magandang babae, ngunit hindi maganda ang pakikitungo nito. Isa itong kahihiyan sa kanya. Takot na takot si Lil Michael na magalit sa kanya ang kanyang magandang babae. Naninigas ang katawan ni Nicole nang banggitin ng mayordomo ang Mr. Sloan. Nabigla siya. Mr. Sloan. Walang ibang Mr. Sloan sa buong Atlanta. Ang tatay ni Lil Michael ay si Clayton Sloan. Ang lalaking nagpakita sa aking bahay ay ang Clayton Sloan na tumangging tanggapin ang alinman sa aking mga appointment. Ang butler ay pinagsabihan ni Lil Michael at nakaramdam ng hiya. Lumapit ang isa sa mga waiter sa banquet hall. Young Master, Miss Stanton, iniimbitahan ka ni Mr. Sloan na pumasok. Malamig na sumangot si Lil Michael patungo sa mayordomo, pagkatapos ay tumalikod at lumapit upang hawakan ang kamay ni Nicole. Pretty lady, huwag mo nang pakialaman yang butler na yan. I'll tell daddy to find a new butler. Kabanata 374. Ikaw ang aking pinarangalan na panauhin. Ang butler sa likod ay malakas na nanginginig, ngunit huli na ang lahat. Muntik na niyang makalimutan na hindi madaling lokohin ang young master na ito. Anong istorbo? Hinimok ni Christian Jenner ang mayordomo sa gilid. Tere, pasok na tayo dali. Hindi natin pwedeng hayaan muna si Nicole. Paano siya biglang sumulpot dito? Kinagat ng mayordomo ang kanyang mga ngipin at maaari lamang itong ipasok muna. Ang bawat miyembro ng kawani na nagtatrabaho para kay Clayton Sloan ay kilala ang mayordomo, kaya nang pamunuan niya ang dalawang estranghero, kahit isang imbitasyon ay hindi kailangan. Sandaling huminto ang waiter na hindi pa umaalis. Sinabi lang ni Mr. Sloan na imbitahan si Young Master at si Miss Stanton sa loob. Wala siyang binanggit na iba. Bahagyang nagbago ang mukha ng mayordomo. Kalokohan. Ako ang mayordomo ng pamilyang ito. Hindi ako masisisi ni Mr. Sloan. Ako ang sisisihin kung may mangyari. Pagkatapos ay inakay ng butler sina Christian at Zian Jenner papasok. Ang banquet hall ay pinalamutian ng marangal. Ang mga karaniwang kasangkapan ng hotel ay pinalitan lahat ng mga pinakamataas na kalidad na kasangkapan para sa pribadong piging na ito. Ito ay makikita na si Clayton Sloan ay naglagay ng maraming pagsisikap dito. Nang makita ni Eric na naglalakad si Nicole habang hawak ang kamay ng batang iyon, huminto siya sandali. Laking gulat niya. Tiyak na wala ng laman ang sasakyan na orihinal niyang ipinadala para sunduin si Nicole dahil nandito na siya. Kahit papaano, gumaan ang loob ni Eric nang makita siya rito at halatang natuwa. Sa totoo lang, my girl never admits defeat. She'll always find a way to come in properly. Saglit na natigilan si Nicole nang makita si Eric, saka umiwas ng tingin at nagkunwaring hindi siya nakikita. Napansin ito ni Eric at medyo natahimik.
Tuwang-tuwang hinayla ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at tumakbo. Daddy, dinala ko dito si Pretty Lady. Ang 4 na taong naruroon ay pawang mga big shot sa industriya. Bahagya silang nagulat nang makita si Nicole at bakas sa mga mata nila ang pagtataka, lalo na si Eric. Pagkatapos ng lahat, palaging dumadalo si Nicole sa gayong mga pampublikong okasyon at nagsusuot ng maraming mga high fashion na damit na masigla, nakamamanghang, at hindi nagkakamali. Para siyang ipinanganak para mamuhay sa spotlight. Gayunpaman, ang gown ni Nicole ngayon ay simple ngunit napaka-elegante at angkop. Ang kanyang baywang ay ganap na nakabalangkas, at ang damit ay nagmukhang isang malambot na kagandahan. Naisipan pa ni Eric na itago siya sa kanyang makasariling dahilan. Si Clayton Sloan ay mukhang malamig. Nang makita niya ang gown ni Nicole, natigilan siya for a split second. Gayunpaman, tumayo siya na parang walang nangyari at magalang na nakipagkamay sa kanya. Welcome, Miss Stanton. You're my honored guest. Agad na tumayo ang lahat, nakipagkamay, at nakipagpalitan ng kasiyahan kay Nicole. Inakala nilang lahat na wala sa laro ang Stanton Corporation, ngunit hindi nila inaasahan na lalabas ang CEO sa huling minuto. Ngumisi si Nicole. Mr. Sloan, ikinagagalak kitang makitang muli. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Clayton at walang magawang sinulyapan ang nagliliyab na batang lalaki sa tabi ni Nicole. Nag-abala ba sa iyo ang munting hamak na ito nitong mga nakaraang araw? Hinaplos ni Nicole ang ulo ni Lil Michael. Hindi naman. Ang cute ni Michael kaya hinahangaan siya ng buong pamilya namin. Mayabang na nagtaas baba si Lil Michael at niyakap si Nicole, ayaw bumitaw. Nakangiti siya na may nakapikit na mga mata at napakaganda ng ugali. I adore you too, pretty lady. Ipagtatapat ng batang ito ang kanyang pag-ibig kay Nicole sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Nanlabo ang mga mata ni Eric habang sinulyapan si Clayton Sloan at ang brat na iyon. Nakakagulat, ang mga ito ay mukhang extraordinarily harmonious. Biglang nagkaroon ng impulse si Eric na ilayo si Nicole. Nagtawanan ang lahat. Biglang lumapit ang mayordomo ng may paggalang. Sinulyapan niya si Nicole at mabilis na binawi ang tingin na para bang iniiwasan siya. Mr. Sloan, may something. Huminto ang mayordomo sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi pinalampas ni Clayton ang panandalian at umiiwas na tingin ng mayordomo. Bahagya niyang ibinaba ang mga mata at ibinalik ang tingin sa mga tao. Please excuse me for a moment. I'll be right back. Make yourselves comfortable. Nakahinga ng maluwag si Nicole at tuwang-tuwa. Sino ang nakakaalam na ang batang hindi sinasadyang nakilala niya sa amusement park ay magiging anak ni Clayton Sloan? Paano pa kaya siya nakadalo sa hapunan na ito? Humakbang si Eric. Ang kanyang malambing at magnetic voice ay nanggaling sa likuran ni Nicole. Nakilala mo siya dati ha? Kailan ba ang unang beses? Kabanata 375. Layuan mo siya. Tumalikod si Nicole at inikat ang mga mata kay Eric. Ano bang pakialam mo? Saglit na napabuntong hininga si Eric at agad na bumalik sa normal. Nakasanayan na niya ito. After a long time, Eric said, I'm just asking. You don't have to tell me if you don't want to. Medyo agrabyado ang tono niya. Nagulat naman ang 3 katabi niya at halos malaglag ang salamin. Bahagyang kumirot ang puso ni Nicole. Kinagat niya agad ang labi. Maaari bang kumilos ng normal ang lalaking ito kahit minsan lang? Tumayo si Lil Michael sa harap ni Nicole at hinaranggan si Eric na lumapit sa kanya. Kinusat ng maliit na lalaki ang kanyang malinaw na sapphire eyes at seryosong tumingin kay Eric. Matandang mister, layuan mo siya. Nagtaas ng kilay si Eric. Hindi niya inaasahan na ang batang ito na nagbigay kay Nicole ng puting chrysanthemum ay anak ni Clayton Sloan. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Hindi nito binago ang katotohanan na galit siya sa kanya. Old mister, gusto mo rin ba si pretty lady? Humalukip-kap si Lil Michael. Ang kanyang maselang katangian ay lumukat ng magkasama, at ang kanyang kumikinang na mga mata ay tumitig kay Eric ng maingat. Masasabi niyang walang magandang intensyon si Eric nang tumingin siya kay pretty lady. Hinawit ni Eric ang kanyang mga labi at bumaba ang tingin kay Lil Michael. Nanabik siyang tumitig sa katawan ni Nicole at sumagot, "Yeah." Malumanay niyang sinabi ang isang salita at nakita niyang umikot ang mga mata ni Nicole. Hindi mapigil ang mapangiti ni Eric. Ang cute.
Malamig na umungol si Lil Michael at umaktong parang miniature na may sapat na gulang. Matanda ka na at hindi mo kayang pantayan ang pretty lady ko, kaya mas mabuting sumuko ka na. Napailing si Eric. Matanda na. I call the shots in the industry, at isa ako sa pinakabata sa top 10 nanograms Forbes ranking. How dare this little brat insult me? Komplikado ang mukha ni Eric habang pinagmamasdan ang maliit na bata. Tuturuan pa lang niya ng leksyon ang brat na ito, hinayla ni Lil Michael ang braso ni Nicole. Pretty lady, pinapapunta tayo ng daddy ko. Tere, tingnan natin. Tuwang-tuwang nagsalita si Lil Michael dahil gusto niyang manatili. Si Nicole ay lumayo mula sa Old Mister. Tumingin si Nicole sa gilid at nakitang tumango si Clayton, senyales na lumapit siya. Hinayla ni Lil Michael si Nicole. Sa tapat ni Clayton ay ang mayordomo na gustong pigilan siya sa pagpasok, at ang mag-amang Jenner. Nang makita ng mayordomo si Nicole ay medyo naging komplikado ang mukha nito, habang ang mga Jenner ay may mapanuksong tingin sa kanilang mga mata. Miss Stanton, kilala mo ba itong 2 taong ito? Itinuro ni Clayton ang mga Jenner. Ngumiti si Nicole at itinaas ang baso. Siyempre, si Mr. Jenner ay isang shareholder ng Stanton Corporation, at ito ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Zian. Nagmamadaling nagsalita ang mayordomo. Ang pagkakakilanlan ng 2 taong ito ay hindi peke. Personal din itong kinumpirma ni Miss Stanton. Mr. Sloan, natugunan ng Stanton Corporation ang lahat ng aming mga kinakailangan para sa pakikipagtulungang ito, kaya maaari mong isaalang-alang ang mga ito. Hindi natin si Clayton pagkatapos niyang marinig ito, ngunit bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. Tumaas ang kilay ni Nicole at hindi nagsalita. Nagsalita si Christian Jenner. Mr. Sloan, we are very sincere about this cooperation. If you can sign with US, all conditions are negotiable. Clayton exuded a chilly vibe na sobrang kahanga-hanga. Tumigil siya saglit at tumingin sa butler. Mahinahong tanong ni Clayton, ano ang relasyon mo sa kanila? Natigilan ang mayordomo. Nagmamadaling paliwanag ni Christian Jenner, kahit hindi kami magkadugo, halos magkapatid kami. Dahil lahat ng ito sa tulong niya, nagkaroon kami ng karangalan na makilala ka, Mr. Sloan. Natahimik si Clayton ng ilang segundo. Tumama sa mukha ng mayordomo ang kanyang malinaw at malamig na tingin. You should know my rules. Take them palayo. Medyo nag-alinlangan ang butler. Mr. Sloan, maaari mo talagang isaalang-alang ang Stanton Corporation. Isa sa alang-alang ko ang Stanton Corporation, ngunit hindi sa pamamagitan ng 2 nobodies na ito. Isa pa, hindi ko kailangan ng butler na tulad mo para turuan akong gumawa ng mga bagay. Ang mga mata ni Clayton ay kalmado at walang emosyon na walang kaunting temperatura. Kabanata 376. Itapon sila. Saglit na stagnant ang kapaligiran. Ang pinaghalong tagpo sa di kalayuan ay parang pinaghiwalay ng harang. Ang pagkasuklam ni Clayton Sloan ay hindi natukoy. Kung ito man ay isang mayordomo na nakasama niya sa loob ng 10 taon, may kailangang magbayad para sa paglabag sa kanyang mga patakaran. Direkta ang kanyang mga salita. Kahit na sinong Clayton ang piniling makatrabaho, si Christian Jenner ay malayo sa pagiging kwalipikado. Ilang beses nagbago ang mukha ni Christian. Tumingin siya sa mayordomo na nagmamakaawa. Kuya. Kumunot ang noo ng mayordomo at sinubukan pa ring makakuha ng isa pang pagkakataon para kay Christian. Walang kabuluhan na ang biglaang pagsulpot ni Nicole ay ninakawan ng pagkakataong ito ng kapatid. Mr. Sloan. Can you please reconsider? Nilinaw ng daddy ko. Matanda ka na ba at nalilito? Hindi makikipagkaibigan si daddy sa mga douchebags. Gusto ni daddy ang magandang babae ko. Hindi napigilan ni Lil Michael na sumimangot. Ang kanyang mga tampok sa medyo maliit na mukha ay scrunched up. Nakakainis talaga itong Butlays as always. Karaniwan, sinabi ng mayordomo kay Michael kung ano ang gagawin sa kanyang buhay at gawain sa paaralan at itinaboy ang kanyang mga paboritong guro at kaibigan. Mangangaral pa nga siya ng ilang makasariling loika. Ngayon, gusto ng mayordomo na dalhin ang 2 douchebag na ito para ay bully si pretty lady. Naalala pa ni Lil Michael na ang 2 douchebag na ito ay nagsalita ng masama tungkol sa pretty lady sa lobby ng Stanton Corporation. Hindi ko makakalimutan ito. Sa pag-iisip nito, tumalikod si Michael at hinayla ang manggas ng ama.
Sinabunutan niya ito habang umuungol sa galit. Nakakainis yung mayordomo. Binubuli niya si Pretty Lady sa entrance. Tinawag niya itong rando at hindi siya pinapasok. Ang bastos niya. Naging madilim at malamig ang ekspresyon ni Clayton. Matalim ang mga mata niyang parang lawin habang nakatingin sa mayordomo. Ang pag-uugali ay ang pangunahing kalidad na kinakailangan ni Clayton sa kanyang mga subordinate. Nanginginig ang mayordomo. No, I didn't. Young master, you can talk nonsense. Bakit kailangan kitang akusahan ng maling paraan? Bumantong hininga si Lil Michael para ipakita ang kanyang galit at bumantong hininga na parang pufferfish. Ramdam ng mayordomo ang malamig na vibes mula sa katawan ni Clayton at hindi man lang siya nang ahas na tingnan siya ng diretsyo sa mga mata. Nagsimula siyang magsisi na dinala niya si Christian. Naisip ng mayordomo na siya ay nasa tabi ni Clayton ng napakaraming taon, kaya umasa si Clayton sa kanya at iisipin ang kanyang mga mungkahi. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakaramdam siya ng malamig na buto na hindi niya maiwasang manginig. Nakalimutan niya na isa lang siyang mayordomo. Hindi mahalaga kung gaano kagalang-galang at kahanga-hangang mga tagalabas ang naisip na maging mayordomo ni Clayton Sloan, kay Clayton, siya ay walang iba kundi isang subordinate. Nanginginig ang butler at nagpaliwanag, Mr. Sloan, hindi ko po talaga sinasadya. Nakita ko lang na ang gown ni Miss Stanton ay damit ni Madam. Kinakabahan ako at sinaksak siya ng tingin ni Clayton. Isang salita ang nakaantig sa kanyang bawal. Ilang sandali, maging si Lil Michael ay tumahimik at tumingin kay Clayton ng may malinaw na tingin. Sa susunod na segundo, si Clayton ay sumenyas para sa mga bodyguard sa anino. Utos niya, itapon mo sila. Tiningnan ni Clayton ang maputlang butler na walang bahid ng emosyon. Mula ngayon, wala ka nang gagawin sa pamilya Sloan. Dahil nilabag mo ang aking mga patakaran, mas mabuting umalis ka na dito bago ako magdesisyon na ituloy ito. Sa sobrang takot ng mayordomo ay umagos ang dugo sa kanyang mukha. Bago pa siya makapagsalita ay humakbang na ang mga katabi niyang bodyguard. Tinakpan ng isa ang kanyang bibig, habang ang isa naman ay kinaladkad siya palabas. Ang natitirang mga tao, sina Christian at Zayn Jenner, ay itinaboy din ng magkahiwalay. Natahimik si Clayton ng ilang segundo. Unti-unting lumuwag ang malungkot niyang mukha. Nang tumalikod siya at lingunin si Nicole, ngumiti siya. Pasensya na, Miss Stanton. Hindi ko dapat hinayaang marinig mo ang lahat ng ito. Ngumiti si Nicole at nagpahayag ng pag-unawa. Ayos lang, pero itong damit ba? Kabanata 377. Siya ang unang pinili. Nakikinig sa usapan kanina, ang damit na suot ni Nicole ay parang may kinalaman sa mommy ni Lil Michael. Sumulyap si Nicole kay Lil Michael, na ikinakurap ng kanyang malalaking kumikinang na mga mata at agad na umiling. Hindi naman. Tumigil sandali si Clayton Sloan. Gumaan ang ekspresyon niya habang sinabing, hindi naman. Galing lang sa iisang designer, kaya medyo magkatulad ang style at kulay. Let's head back. Hindi na nagpatuloy si Nicole at sinundan si Clayton pabalik sa mesa. Si Lil Michael ay dinala sa labas habang ang mga matatanda ay nanatili sa banquet hall. Si Eric Ferguson ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tatlo na walang kurap sa buong oras. Lumapit ang mga tao sa paligid para kausapin siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang pangunahing upuan ay inookupahan ni Clayton na may misteryosong makapangyarihang aura na halos kapareho ng malakas at malamig na si Eric Ferguson sa ilang mga paraan. Nakita ng tatlong katabi ni Eric si Clayton at nagmamadaling bumalik sa kanilang mga upuan. Kahit na ito ay isang pribadong hapunan, ang kalikasan nito ay mas katulad ng isang pulong. Ito ay isang pagtitipon ng mga taong nasa matataas na posisyon na tumatalakay sa mga interes at benepisyo. Nais ng lahat na makipagtulungan kay Clayton Sloan, ngunit alam din nila na wala sa kanila ang maaaring makipagkompetensya sa Ferguson Corporation. Nang dumating si Nicole kanina, wala na silang pag-asa na makuha ang deal na ito. Umupo si Nicole sa left side ni Eric. Saglit na tumahimik ang hangin. Tumigil sandali si Clayton. Mayaman at malumanay ang boses niya na para bang hindi nangyari ang kaguluhan kanina. Ang hapunan ngayon ay para makilala kayong lahat. Kung tutuusin, lahat kayo ay importanteng tao sa industriya, at kakailanganin ko ang tulong ninyo para mapaunlad ang negosyo ko sa Medianya. Pangalawa,
Mayroon din akong proyekto na nangangailangan ng mga kasosyo. Prangka si Clayton. Sa katunayan, lahat ng tao dito ay dumating para sa proyektong iyon. Nilaybot ng mga mata ni Clayton ang mga taong naruroon. Sa wakas, napunta ang tingin niya kay Nicole. Miss Stanton, hindi ko alam na interesado ka sa proyektong ito. Medyo natigilan si Nicole, pero elegante at composed ang tindig niya. Nakagawa na ng sapat na paghahanda ang Stanton Corporation para sa proyektong ito. Tumanggo si Clayton. Maamo at mapagpakumbaba ang kanyang tindig. Hindi ko alam noon pa, pero dahil alam ko na ngayon, tiyak na hindi ko hahayaang masayang ang iyong paghahanda. Sa isang pangungusap, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga taong naruroon. Maging si Nicole ay bahagyang nagulat. Naunawaan niya ang pinagbabatayan ng mga salita ni Clayton, ngunit hindi kapani-paniwalang napakadali niyang nakuha ang proyektong ito. Bahagyang napako ang tingin ni Eric. Ang kanyang manipis na labi ay idiniin sa isang tuwid na linya, at ang kanyang malakas na aura ay nagpababa ng temperatura sa paligid ng ilang degree. Hindi naiwasang magtanong ng isa sa mga tagapangulo sa gilid. Mr. Sloan, ang proyekto ay hindi pa nasusuri ng propesyonal at hindi dumaan sa mga layer ng pagsubok. Sinasabi mo na ikaw ay nanirahan sa Stanton Corporation. Medyo komplikado at kakaiba ang paraan ng pagtingin niya kay Nicole. Bagamat ang Stanton Corporation, tulad ng Ferguson Corporation, ay ang pinakamalakas sa kanila, bihira na ang isang kasosyo ay natukoy sa lalong madaling panahon bago ang proyekto ay ganap na tumanda. Dumating sila sa pribadong hapunan na ito para lang madama ang ugali ni Clayton Sloan. Ang isang maliit na pahiwatig ay sapat na upang ayusin ang kanilang mga puso. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Clayton, ang lahat ng kasunod na mapagkukunan ay mapupunta sa Stanton Corporation. Oo, hanggat gusto ni Miss Stanton, lagi siyang mauuna sa piling ko anumang oras. Siya ang laging priority ko. Ang pangungusap na ito ay parang bomba na ibinato sa karamihan. Natahimik ang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, lihim nilang ibinaling ang kanilang tingin kay Eric Ferguson, na nagpapalabas ng malakas na malamig na vibe sa paligid niya. Namula ang mukha ni Eric nang marinig ito. Nawala ang kalmado niya mula kanina. Masungit ang mukha niya habang tinatitigan si Clayton Sloan na may nakatusok at nakakapanghinang mga buto. Kabanata 378. Piliin ka. Sa sandaling iyon, nagpanik si Eric Ferguson. Malinaw na hindi nila kilala ang isa't isa bago ito, kaya bakit iba ang tingin ni Clayton Sloan kay Nicole? Bakit si Clayton Sloan ay magbibigay ng napakalaking proyekto ng napakasimple? Hindi nalungkot si Eric sa nawalang proyekto. Ang Ferguson Corporation ay may iba't ibang negosyo na umaabot sa lahat ng antas ng pamumuhay. Bagamat malaki ang proyektong ito ay isang patak lamang sa balde. Mas gugustuhin niyang talikuran ang pakikipagtulungang ito kaysa marinig ang tungkol sa interes ni Clayton kay Nicole. Medyo natarante rin si Nicole at parang nasa panaginip. Kung titignan, si Clayton ay tila hindi siya nagbibiro. Bakit? 1,000,000 tanong ang nasa isip ni Nicole. Gayunpaman, mukha pa rin siyang kalmado at composed at walang anumang marahas na reaksyon. Dahil ba kay Lil Michael? Saglit na sinabi ni Clayton ang ilang mga salita upang tapusin ang hapunan, kaya't tumayo ang lahat at lumabas ng bulwagan. Ang hapunan na ito ay dumating sa isang simple at nakakagulat na pagtatapos. Ang tanging natira na mga bisita ay sina Nicole at Eric. Nais ni Nicole na linawin ang sitwasyon, habang si Eric ay walang intensyon na iwan si Nicole kasama si Clayton. Napatingin si Clayton sa dalawang tao at tumawa. Well, Miss Stanton, I'm sure marami kang tanong. What I said about the project is not just talk. I have someone touch base with Stanton Corporation for the follow-up. Hindi ko maintindihan, bakit Stanton Corporation ang pinili mo? Diretsyong tanong ni Nicole. Ang mga taong ipinadala niya para makipag-ugnayan kay Clayton noon ay bumalik na walang dala, kaya bakit siya pumayag ng biglaan? Tumigil sandali si Clayton habang bahagyang nag-iisip. Hindi ko pinili ang Stanton Corporation. Ikaw ang pinili ko. Si Clayton ay tumingin sa kanya na may hindi mapagkunwari na pagpapahalaga at kahinahunan. Ang ganoong uri ng lamang ay hindi hinaluan ng anumang motibo o interes. Napakadalisay noon. Natigilan si Nicole. Dahil nakuha ko si Lil Michael sa amusement park.
Bukod doon, wala nang ibang maisip na dahilan si Nicole. Tumawa si Clayton. Siyempre hindi. Paano kaya nilagay ng munting matalinong iyon ang kanyang sarili sa panganib? Tiningnan ni Eric si Clayton na may malamig, mapupusok na mga mata na puno ng pinipigilang emosyon. Paus at mababa ang boses niya. Nagtataka din ako kung bakit iba ang tingin ni Mr. Sloan kay Nicole. Tumigil sandali si Clayton at binigyan si Eric ng isang komplikadong sulyap. Mr. Ferguson, akala ko maiintindihan mo. Kumunat ang noo ni Eric. Ano ang dapat kong intindihin? Orihinal, sinadya kong ibigay ang proyektong ito sa Ferguson Corporation, ngunit dahil lumitaw si Miss Stanton, mas angkop siyang kandidato. Tumayo si Clayton at nagsalita ng ilang salita sa bodyguard na malapit. Nagmamadaling umalis ang bodyguard. Maghintay ng ilang sandali. Napangiti si Clayton. Hindi nagtagal, lumapit ang bodyguard na may dalang photo album at iniabot ito kay Clayton gamit ang dalawang kamay. Parehong nagulat sina Nicole at Eric. Para saan ito? Dahan-dahan itong binuksan ni Clayton at kumuha ng dalawang litrato. Inabot niya ang isa kay Nicole at ang isa kay Eric. Nang makita ni Nicole ang litratong nasa kamay niya, agad siyang nanginag. Nanigas ang katawan niya. Iyon ang eksenang lumabas lamang sa kanyang mga bangungot. Napakalungkot ni Nicole na nahuli siya sa pag-atake ng terorista sa mga lansangan ng isang bansa 3 taon na ang nakararaan. Ang walang prinsipyong pagsunog at pagnanakaw, lahat ay tumatakbo, sumisigaw sa sakit. Lumipad ang mga bala, at walang nakakaalam kung sino sa karamihan ng tao ang teroristang biglang naghagis ng bombang iyon. Gusto lang ni Nicole na tumakbo sa isang ligtas na lugar, ngunit nang makita niya ang isang batang lalaki na may blonde na buhok na mga 4 o 5 taong gulang na nakatayo sa kalsada nang walang magawa, bigla siyang nagbago ng direksyon. Sa sandaling lunch para sa kanya, ang bomba ay pumutok sa tabi niya, binasag ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ni Nicole na ang lahat ay tapos na, ngunit isang hindi kapani-pani walang matigas na dibdib ang mabangis na hamarang sa kanya sa ilalim. Si Nicole ay hindi nasaktan, ngunit ang lalaking naiwan na puno ng dugo. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha nito, isang tingin na hinding-hindi niya makakalimutan. Kabanata 379. Inamin niya ito. Ang alaalang ito ay nabaon ng malalim sa puso ni Nicole. Hindi man lang niya ito pananggahasang alalahanin dahil sa takot na mahawakan ang kanyang puso na minsang tumibok para sa lalaking iyon. Natatakot siya na baka maging malambot ang puso niya at mahulog muli sa kanya. Hindi alam ni Nicole kung sino ang nakakuha ng sandaling sinunggaban niya ang maliit na bata. Parang umaalingasaw ang amoy ng pulbures sa kanyang paligid na nakakagigil at nakakatakot. Ang biglaang pagtawa ni Clayton Sloan ay nagpaalis kay Nicole sa kanyang mga alaala. Bahagyang basa ang mata niya. Pagtingala niya ay sinalubong niya ang matalim na tingin ni Eric Ferguson. Ang kanyang mga mata ay parang whirlpool na gustong sumipsip sa kanya. Tiningnan ni Nicole ang ekspresyon ni Eric at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ang dagwang mukha ng lalaki sa alaala ni Nicole ay pumapatong sa mukha ni Eric sa mga oras na ito, sobrang kakaiba at gwapo. Ang kanyang mga tampok ay napakalalim at katangi-tanging, tulad ng isang perpektong iskultura. Ang litratong nasa kamay ni Eric ay ang sandali nang tumalon siya kay Nicole. Nag-overlap ang liwanag at anino habang pinupuno ng pulbura at usok ang hangin. Ang kanyang figure ay pantay na determinado bilang kay Nicole. Ayaw ni Nicole na malaman niya ang tungkol dito, pero ngayon, hindi na niya ito maitatago. Bagamat pareho silang mukhang kahabag-habag, malinaw ang kanilang mga tampok sa kuha. Ang maliit na batang lalaki na pinrotektahan ni Nicole ay si Lil Michael. Si Michael ay mayroon pa ring parehong blonde na kulot na buhok at mga pinong katangian na hindi masyadong nagbago sa nakalipas na 3 taon ng paglaki. Noon, pinagmasdan ni Lil Michael ang magandang babae na sumugod sa kanya, tulad ng pagtutok ni Nicole kay Eric, na sumugod sa kanya. Bahagyang umubo si Clayton. Paumanhin, Mr. Ferguson. Alam ko ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan, kaya ikaw ang aking unang pinili sa pagkakataong ito. Hindi ko pa nalaman ang tunay na pagkatao ni Miss Stanton noon. Pagkabalik sa media niya sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakilala siya ng anak ko, kaya tiningnan ko ito pareho kayo ng mga tagapagligtas niya, ngunit higit pa, gusto kong gantihan si Miss Stanton, na unang tumalon kay Michael, dahil kung hindi dahil sa kanya,
si Michael ay nagkibit-balikat siya at tila nag-aatubili na banggitin ang pangyayaring iyon. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng kaunting kalungkutan, ngunit siya ay nagpasikat pa rin ng isang walang pakialam na ngiti. Hindi kasing swerte ni Michael ang asawa ko. Nasa sasakyan siya nang sumabog ito. Bahagyang lumubog ang puso ni Nicole at medyo nabigla. Sa wakas, nagkaroon ng sagot ang misteryong kina-curious noon ni Nicole. Ngumiti si Clayton at nagpatuloy, Mr. Ferguson, sana ay hindi mo maiisip ang desisyon kung piliin ang Stanton Corporation. Mahina at paos ang boses ni Eric. Siyempre hindi. Si Eric ay nalubog sa madilim na liwanag, mukhang malamig at marangal na may malinaw at pinipigilang pagtitipid. Nang tumingin siya kay Nicole, ang mga maitim na agos ay umagos sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, pagtataka, at pagkagulat nang malaman niya ang pangyayaring ito na wala siyang kaalam-alam. Kung nakilala lang sana siya ng mas maaga, hindi na sana nila pinalampas ang mga ito. Nagkita na pala sila bago pa man siya ilabas ni Nicole sa underground fight club. Si Nicole ang pinakamalayo na tao sa kanila. Nagustuhan niya ito at iniwan siya ayon sa gusto niya, gayunpaman, itinago siya sa kadiliman tungkol sa lahat. Dapat alam niya. Hindi maipaliwanag ang mood ni Eric sa mga sandaling ito. Naramdaman ni Clayton ang tensyon sa pagitan ng 2 taong ito at ngumiti kay Nicole. Miss Stanton, hindi mo ako masisisi kung bakit nagmamadaling ilabas ang bagay na ito, di ba? Napangiti si Nicole. How could I? It's a fact. Dahil ito ay isang katotohanan, ito ay lilito ng maaga o huli. Inamin niya na ito ang unang pagkikita nila ni Eric. Ito rin ang unang pagkakataon na naantig ang puso niya. Pagkatapos kumain, pinapunta ni Clayton sina Nicole at Eric sa pasukan. Si Lil Michael ay nagmamadaling tumakbo pababa mula sa itaas at niyakap ng mahigpit ang binti ni Nicole, ayaw bumitaw. Pretty lady, stay here tonight. I wanna sleep with you. Kabanata 380. Kailangang pakasalan kita. Ngumisi si Lil Michael. Ang kanyang malakristal na mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Ang cute niya kaya natunaw agad ang puso ni Nicole. Michael, may gagawin pa si Pretty Lady. Umakyat ka na at gawin mo ang takdang aralin mo. Tiningnan ni Clayton ang oras at nagsalita sa malinaw at malamig na boses. Si Lil Michael ay agad na nadismaya. Tinitigan niya ng masama ang ama. Hinding-hindi niya maaalis ang lahat ng takdang aralin na ito kahit saan man sila magpunta. Anong malas? Naisip ni Nicole ang maliit na batang lalaki sa larawang iyon. Siya ay lumaki ng malaki. Kahit papaano ay naramdaman niyang mas malapit siya sa kanya. Hinaplos niya ang ulo nitong kulot na buhok at marahan siyang tiningnan. Makikipaglaro ako sa iyo bukas, okay? Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang malalaking malinaw na mga mata at mukhang nakakaawa. Nang maisip ni Nicole na maiintindihan at bibitawan na niya, biglang hinawakan ni Lil Michael ang damit niya at niyakap siya ng mahigpit. Matigas at mapanlin lang ang kanyang mga mata. No, I don't wanna do homework. I wanna sleep with Pretty Lady and follow you home. Daddy, you can be alone. Malinaw, inosente, at parang bata ang boses ng bata habang umuungol na sundan si Nicole pauwi. No one can stop me from being with my Pretty Lady. Pinaikit ni Clayton ang mga mata. Pamilyar siya sa mga pakulo ni Lil Michael. Gamit ang mabilis na pagwagayway ng kanyang kamay, lumapit ang isang matipunong bodyguard at binuhat ang batang lalaki na nakakunot ang noo at nakapout. Inakbayan ng bodyguard si Michael at tumalikod na para umalis. Simple at brutal. Help. I don't wanna leave my Pretty Lady. I want to be with her forever. Galit na sigaw ni Lil Michael. Maya-maya, nawala ang boses niya sa hagdan. Miss Stanton, Mr. Ferguson, mag-ingat kayo. Ngumiti si Clayton na parang walang nangyari. Inalis ni Nicole ang kanyang nagtatakang tingin at nakahinga ng maluwag. Palam. Naglakad ang dalawa papunta sa entrance kung saan nakapark ang sasakyan ni Eric. Lumapit si Eric at binuksan ang pinto sa kanang bahagi ng backseat. Bumalik ang tingin niya kay Nicole. Iuuwi na kita. Tumingin lang si Nicole nang mapagtanto niyang sinundan niya si Lil Michael dito at hindi siya nagmaneho. Mahirap sumakay ng taxi sa ganitong oras ng araw, kaya medyo mahirap kunin ang kanyang driver na sunduin siya. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumawa si Eric. Ano,
Natatakot ka bang kainin kita? Hindi alam ni Nicole kung ilusyon niya ba iyon, ngunit masyadong mahinahon at mahina ang boses nito. Bahagya siyang huminto at tumingin sa mga mata na iyon. Ang malalalim niyang mga mata ay nag-uumapo sa tuwa at tila marami siyang gustong sabihin ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Napaisip naman si Nicole at pumasok na sa sasakyan. Dahan-daang umalis ang sasakyan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman ni Nicole na napakahaba ng paglalakbay. Lalo na sa pag-upo ni Eric sa tabi niya, sobrang hindi siya komportable. Sa wakas ay nagsalita si Eric. Naalala mo ako dahil sa pangyayaring iyon ha? Napaawang ang labi ni Nicole at nag-isip ng matagal. Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Parang underground fight club incident lang. Hindi ito binanggit ni Nicole. Pilit na ngumiti si Nicole. Niligtas mo ako minsan, at niligtas kita minsan. We're even. Kahit na. Malalim ang boses niya. Nagkaroon ng sandali kung saan ang lahat ng masalimuot na emosyon niya ay nagkagulo, ngunit sila ay malakas na pinigilan ng tahimik na kapaligiran. Balik tanong ni Nicole sa kanya, di ba? Bukod sa 2 beses na ito, nalunod pa siya sa pool dahil sa kanya. Sa totoo lang, mas malaki pa ang utang ni Eric sa kanya. Siya ay napaka mapagpatawad upang gawin ang mga ito kahit na. Of course not. If I had no that limbed meet you there on that day, hindi ako aalis ng ganon kabilis. Naaalala niya sana ang mukha nito at itatago sa puso niya. Nakatago sa mga mata ni Eric ang matinding pagsisisi at kalungkutan. Matalim ang tingin nito sa kanya. Nicole, siguradong 9 love muna ako sayo. Bahagyang natigilan si Nicole. Nanginginig ang puso niya. Malakas ang hinaing sa kanyang mga titig kaya hindi namamalayan na kumunot ang noo ni Nicole. Medyo malamig ang tono niya. Unfortunately, there is no what if. Kung uulitin ko, siguradong hindi ko pipiliin na pakasalan ka. Ito ay isang mapait na aral sa buhay para sa kanya.